Pumunta sa malawak na mundo at naging isa sa 12 anito. Si Zhu Jiuyin na may kapangyarihan sa mga batas ng oras. Sa panahong ito, nasa gitna ng digmaan ng mga anito at mga demonyo. Orihinal na ang lahi ng mga anito ay nagtagumpay gamit ang 12 Diyos na mandirigma, na nagdulot ng pagkatalo sa lahi ng mga demonyo. Ngunit sa oras na sila ay handa ng anihin ang mga bunga ng tagumpay. Si Hongjun ay biglang sumulpot, na may walang kapantay na lakas at nagdeklara ng kanyang pagdating. 10 yuan na kumperensya, Diyos ng langit, mangkukulam ng lupa, hindi na dapat magkaroon ng alitan ang dalawang lahi. Sa harap ng ganitong sitwasyon na walang saysay, na tila malungkot ang wakas, ang buong lahi ng mga mangkukulam ay nahulog sa napakalalim na damdamin ng galit at kawalang kapangyarihan. Sapat na halaga ng Hongjun. Kulang na lang ng kaunti. Kulang na lang ng kaunti at mawawasak na natin si Dijun at si Dong Huang. At sa gayon ay masusugpo ang buong lahi ng mga demonyo. Mula noon ay ganap na tayong mamumuno sa buong Hong Huang. Hindi maikakaila na si Hongjun ay karapat-dapat na ituring na ama ng daan ng lahat ng nilalang sa Hong Huang. Nararamdaman kong ang kanyang lakas ay tiyak na higit pa sa karaniwang mga banal. Ano ang silbi ng lahat ng sinasabi nyo? Ang problema ngayon ay kahit na ginamit natin ako, ang pinakamalakas na barahan ng mga shaman ay ang Diyos na pumatay na dakilang pagsasama, na nagdala ng tunay na anyo ng amang Diyos. Ngunit hindi pa rin tayo katapat ni Hongjun. Kung muling makialam si Hongjun, ano ang gagawin natin sa digmaan laban sa mga demonyo? Sasabihin ko, lahat ng kasalanan ay kay Hongjun. Bakit hindi niya gampanan ang tungkulin bilang isang banal at guro ng daan? Bakit siya nakikialam sa ating digmaan laban sa mga demonyo? Sa tingin ko, sinasadya niyang salungatin ang ating mga ninuno at ang mga demonyo. Sinasabi niyo ang lahat ng ito. Lahat ay para lang palakasin ang iba. At sirain ang ating dangal. Sabi ko nga, kahit gaano pa kalakas si Hongjun, dapat tayong lumaban hanggang sa dulo. Walang masama kung babalik tayo sa yakap ng ating ama. Hindi ba't natatakot pa ang ating ninuno sa tatlong hindi? Zurong, ang dali mong magsalita. Parang ako, si Gonggong, at ang iba pang mga kapatid, ay natatakot sa tatlong hindi rin. Hindi ba't lahat tayo galit kay Hongjun walang dahilan? Nasinugod tayo ng walang pasubali. Huwag na kayong mag-away, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, ang kapalaran ng ating Wuzhu. Muling tinamaan ng hula ng ikalawang kapatid. Ngayon, ang dapat nating pag-isipan ay sundin ang pangakong ginawa natin noon. Mula ngayon, kapag gagawa tayo ng desisyon, ang ikalawang kapatid ang may pinakamaraming kapangyarihan sa pagpapasya. At nang lumabas ang mga salitang ito ni Hauto, biglang nahulog sa katahimikan ang maingay na panguhol. Kasama si Hauto, ang mga mata ng 11 ninuno, ay sabay-sabay na tumingin sa batong haligi sa tabi. Natahimik na nakatingin sa lahat sa loob ng bulwagan. Siya ang isa sa 12 ninuno. Ang ninuno ng oras na si Zhu Jiuyin. Kabaligtaran ng mga ninuno tulad ni Dijayang at Zurong na mukhang mabangis at magaspang, na may mga asal na impulsive at mapang-api. Si Zhu Jiuyin ay tahimik na nakatayo roon, na may dalang isang malinis at malamig na aura. Ngunit may bahid ng misteryo, na hindi maunawaan. Nang makita ang ganitong anyo ni Zhu Jiuyin, si Dijayang, Zurong at ang iba pang mga ninuno ay hindi sinasadyang nagkibit-balikat. Kung hindi dahil sa naramdaman ang koneksyon at pamilyaridad, na nagmula sa isang ugat ng tinta ng Zhu Jiuyin. Isipin ng mga Diyos na sina Dijayang at iba pang mga ninuno, na ang nasa harapan nila ay isang tunay na tagapagsagawa ng Swanmen, na pumasok sa kanilang mga ninuno at tribo ng mga mangukit. Ngunit nang kanilang balikan ang laban na ito, pinilit ni Zhu Jiuyin na huwag na silang magpatuloy sa pakikidigma laban sa lahi ng mga demonyo. Siguradong lalabas si Hongjun. Sa oras na yon, lahat ng mga bentahe ng lahi ng mga shaman ay hindi kayang talunin ang isang kamay ni Hongjun. Dahil dito, sila ay hindi maiwasang makaramdam ng hiya at paghanga. Nagtinginan ang mga ninuno. Sa huli, si Dijayang, ang pinuno ng mga ninuno, ang tumayo. Bilang leader, magbibigay ako ng aking pahayag. Tanggapin ang pagkatalo sa sugal. Mula ngayon, susunod ako ng walang kondisyon sa opinyon ng aking nakababatang kapatid. Si Dijayang ang pinuno ng 12 ninuno ng mangkukulam. At siya rin ang isa sa pinakamalakas sa 12 ninuno ng mangkukulam. Nang siya ay tumayo, naging madali ang mga bagay. Ayan na. Kasunod na si Zurong, Gonggong. Ang mga sinaunang mangkukula tulad ni Juman at iba pa ay nagsalita na rin, na handang sumunod ng walang kondisyon sa opinyon ni Zhu Jiuyin. Walang nakakaalam. Sa panahong ito, nakikita ko ang mga kapatid ko. Di maiwasang mapaisip si Zhu Jiuyin. Sabi nga nila, matagal na yon bago pa ang 100 taon ng pagtitipon. Noong panahong iyon, si Zhu Jiuyin ay nasa tamang kalagayan ng pag-unawa sa batas ng oras, sa ilalim ng langit. Sa loob ng sinaunang panahon, basta't maintindihan mo ang isang batas hanggang sa siyam na bahagi, maaari kang makalampas sa antas ng muling nagsilang na Golden Immortal. Kumpara sa iba pang mga batas, ang batas ng oras ay dahil sa kanyang espesyalidad. Kaya naging si Zhu Jiuyin ang huling sa 12 ancestor witch na nakatuntong sa pag-akyat sa estado ng Hunyuan Golden Immortal. Ngunit sa mismong sandaling nagkaroon siya ng breakthrough sa antas ng Hunyuan Golden Immortal. Nakatakas si Zhu Jiuyin sa walang katapusang daloy ng panahon, at tuloy-tuloy na bumaba, hanggang sa panahon pagkatapos ng Wild Age. Sa isang pagkakataon at swerte, nakikita ni Zhu Jiuyin ang mga piraso ng oras. Kung babasihan ang buong oras sa hinaharap na oras na yon, hindi ito umabot sa 100 milyong bahagi ng isang segundo. Ngunit ito ay sapat na upang makita ni Zhu Jiuyin, at makita ang bawat aklat sa silid-aklatan na naglalaman ng higit sa 1 milyong iba't ibang mga aklat. At sa pagkakataong ito, sa silid-aklatang ito,
May ilang mga dekalidad na nobelang tungkol sa mga sinaunang panahon. Nang muling bumalik si Zhu Jiuyin sa sinaunang panahon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Zhu Jiuyin na hindi ito isang biro mula sa isang makapangyarihang santo. O kahit na mula sa isang mas mataas na antas ng nilalang. Ngunit kasunod nito, nalaman ni Zhu Jiuyin na siya ay tunay na si Pangu. Isang nilalang na likas na may kapangyarihan ng Pangu na nagbukas ng langit. Huwag nang pag-usapan pa ang mga santo. Kahit ang mga halimaw na Diyos ng kabuluhan ay gustong sumugod sa kanya. Kailangan nilang harapin ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit at umiwas sa lahat ng masasamang espiritu. Hindi makakalusot. Ito ang katangian na hindi tinatablan ng kahit anong mahika o kakayahan sa ilalim ng dakilang daan. Bilang isang pinuno ng oras na mangkukulam, si Zhu Jiuyin ay may tiwala sa kanyang kontrol sa batas ng oras. Minsang sinuri ang buong kalawakan. Tanging si Hongjun lamang ang maaaring lumampas sa kanya. Kaya't mabilis na naunawaan ni Zhu Jin na lahat ng ito ay sa ilalim ng pagkakataon, na naglakbay siya sa walang katapusang oras, at nakita ang isang bahagi ng hinaharap. Ngunit dahil sa kaalaman na ito, hindi ito isang plano ng isang mataas na nilalang. Maaaring ito ay isang uri ng totoong pangyayari na mangyayari. Naramdaman ni Zhu Jiuyin ang panginginig sa kanyang katawan. Bakit ganito? Ang ating mga ninuno. Bakit kami ng aming lahi ay umabot sa ganito? Noong sandaling iyon, nais ni Zhu Jiuyin na salakayin ang Zixiao Palace at direktang tanungin ang langit at si Hongjun. Bakit nga ba kayo sobrang tumututok sa mga ninuno at sa lahi ng mga mangukit? Hindi alam ng iba. Hindi ba malinaw sa inyo, sa langit at kay Hongjun? Kami ang mga tagapaglinis ng mundo ng mga ninuno. Kung wala ang aming lahi na nag-aalis ng dumi sa lupa, ang mundo ng mga ninuno ay matagal nang nasakop ng dumi na parang itim na ulap. Dahil dito, ang mga bundok at ilog ay nahawahan. Nawawalan ng lakas ang espiritu. Kapag may kaunting kontaminasyon, nagiging marahas ang kalikasan. Nagsasaktan na ba ang isa't isa? Ito ang ating ninuno na shaman. Ito ang ating tribo na shaman na pumalit sa mga nilalang ng kalikasan. Tinataglay ang pinakamalaking bunga ng karma, na nagmula sa ating Ama ng Diyos simula ng likhain ng mundo. Ang lahat ng pasakit ay kami ang tumanggap. Ngunit halos wala namang benepisyo. Ngayon, mas lalo pang pinaplano ng langit at ni Hongjun, na halos tuluyang masira ang aming lahi. Ito ba ang kawalang pagkaawa ng langit? Ito ba ang daan ni Hongjun? Ngunit pagkatapos ng sigaw, si Zhu Jiuyin ay tanging makakapangiti na lamang sa sakit. Sa mata ng mga karaniwang nilalang, kahit na ang mga dakilang Diyos at maraming malalakas na antas ng mga santo, ay nakikita si Zhu Jiuyin bilang isang napakalakas na nilalang na nagdudulot sa kanila ng pag-asa na mawala ng pag-asa. Ngunit sa harap ng langit, at kay Hongjun, si Zhu Jiuyin ay hindi higit pa sa isang bahagyang mas malaking langgam. Ang langit at si Hongjun ay natatakot sa kanya. Dahil sa mga merito ng paglikha, kaya't maaari lamang siyang pagplanuhan. Ngunit kung siya ay kusang pumasok sa Zixiao Palace, at lumabag sa utos, na nanggugulo sa langit at sa mga banal, tiyak na ang magiging resulta ay siya ay mapipigil ng langit at ni Hongjun sa Zixiao Palace. Hanggang sa labanan ng mga shaman at mga demonyo ay ilalabas siya. Sa ilalim ng malaking daan, ang daan ng langit ay hindi dapat hamakin. Ito ang batas ng makapangyarihang panahon. Mula noon, ang mga ninuno ng mga shaman at ang bilyon-bilyong tribo ng shaman sa bundok ng Wuzhou ay napansin na ang shaman ng oras na si Zhu Jiuyin ay ganap na nagbago. Noong nakaraan, si Zhu Jiuyin, bagamat siya ay shaman ng oras, ngunit sa aspeto ng personalidad, hindi siya masyadong naiiba sa iba pang mga ninuno. Pareho silang malupit at magaspang, mabilis magalit at mayabang. Ngunit pagkatapos niyang maiproseso ang daan-daang libong aklat sa kanyang alaala, ganap na nagbago si Zhu Jiuyin. Ang kanyang personalidad ay unti-unting naging malinis at malamig, naging mahinahon at may katwiran. Dagdag pa ang katangian ng batas ng oras, ay nagdadala ng higit pang misteryo, na puno ng hindi maunawaan na kahulugan. Sabi nga, kung hindi mo mararamdaman ang koneksyon at pamilyaridad na dulot ng dugo ng Zai Jiuyin, na nagmula sa iisang ugat, at ang katangian ng pag-iwas sa lahat ng masama, natatakot si Dijayang at ang mga ansestro na mangkukulam na akala nila na si Zhu Jiuyin ay pinasok ng isang sobrang lakas na makapangyarihan. Sa kabilang banda, ang pagbabago sa ugali ay nagdulot na hindi na sinabi ni Zhu Jiuyin sa iba pang mga ansestro na alam niya ang lahat ng bagay. Na kayang harangan ng palasyo ng Pangu ang pakiramdam ng langit at ni Hongjun. Pero palaging may paraan ang mga ansestro na makalabas sa palasyo ng Pangu. At sa ugali ng iba pang mga ninuno ng mangkukulam, mahihirapan silang panatilihing lihim ito. Napakahirap, napakahirap. Matapos malinaw na ipahayag na ang langit at si Hongjun ay nakatuon laban sa mga mangkukulam. At kahit pa sinasabi nilang kailangang lipulin ang buong angkan ng mangkukulam, naramdaman ni Zhu Jiuyin na kahit gaano siya mag-ingat, hindi pa rin sapat. Mula noong sandaling iyon, nagsimula si Zhu Jiuyin na paulit-ulit na binibigyang diin ang tungkol sa mga mangkukulam. Dapat nang itigil ang labanan sa mga demonyo. Ano man ang mga uno sa labas ng lupain ng Wuzhou, diretso na lang tayong humiga. Ang opinyon ni Zhu Jiuyin ay agad na tinutulan ng iba pang 11 ninuno, kasama na ang how-to, maging sa loob ng buong angkan ng mga shaman. Kaunti lamang ang sumusuporta sa kanya. Tungkol dito, si Zhu Jiuyin ay hindi nawala ng pag-asa o pagkadismaya. Bilang isang ancestor witch, talagang naiintindihan niya ng husto ang paningin ng ibang ancestor witch. At pati na rin ang buong konsepto ng witch clan. Kami ang tunay na linya ni Pangu, pinakamalapit na tagapagmana ni Pangu, na responsable sa paglilinis ng malisyosong hangin ng sinaunang panahon, tungkulin na ayusin ang mga ugat ng kalikasan. Kaya't nararapat na kami, ang lahi ng mga shaman, ang maging mga tagapamahala ng kalikasan. Maaaring sabihin,
na si Zujin noon ay sumasang-ayon sa ganitong pananaw. Ngunit tanging nang lumampas siya sa dating pagkakaintindi ng mga ninuno niyang mangkukulam, na si Zujin ay nakakita kung gaano kakatwiran ang ganitong paniniwala. May isang nakamamatay na problema dito. Ito ay ang mga ninuno niyang mangkukulam hanggang sa buong. Mukhang hindi kailanman naisip ng mga tribo ng mga mangkukulam. Paano kung hindi sumang-ayon ang langit at si Hongjun? Sa puso ng mga pangunahing mangkukulam, sila ay tunay na pangu. Sa kanilang paglabas, nagtataglay sila ng napakalaking gawain pagbubukas ng langit. Sa buong kalawakan, maliban sa Three Pure Ones, walang mas malakas na likas na demonyo kaysa sa kanilang mga pangunahing mangkukulam. Basta't matalo ang lahi ng mga demonyo. Kahit na hindi masaya ang langit at si Hongjun, wala silang magagawa kundi manood. Habang ang lahi ng mga shaman ay nagiging pinuno ng mundo. Ano bang masasabi ko? Ang ganitong pag-isip ng lahi ng mga shaman, marahil ay mauunawaan lamang ng mga susunod na henerasyon. Kung gaano ito ka-absurd. Nakita ang kanyang mga pagsisikap at mungkahi na tinutulan ng mga ninuno kasama na ang mga anito. At halos lahat ng mga tribo ng mga mang-ugnay na nagbago na ang ugali. Hindi pinilit ni Juyin na pigilan, kundi nagpalit ng mas banayad ngunit epektibong paraan. Kung hindi mo ako pinapansin, paano kung sa bawat pagkakataon ay makakaya kong tumpak na hulaan ang hinaharap ng mundo? Sa maraming pagkakataon, mas nananalo ang katotohanan kaysa sa argumento. Kaya nang paulit-ulit na nagpatotoo si Zujin na magpapaliwanag si Hongjun sa Purple Cloud Palace ng 3 beses. Si Zot ay magpapanggap na magdadala at mangungurakot ng pulang ulap para agawin ang santong trono ni Kunpeng. Ang mga witchcraft sa Purple Cloud Palace ay walang nakuha. Si Inwa, Fuxi at Kunpeng ay sasali sa mga demonyo. At si Hongjun ay tatanggap ng mga disipulo tulad ng Sun King. At pagkatapos bigyan sila ng banal na posisyon at iba pang serye ng mga mahahalagang kapangyarihan. Kahit na ang pinakamatindi ang ugali sa mga ninuno ng mga mangkukulam, si Dijang, ang pinakamainitin ng ulo, si Zulong, at ang pinakamapang-asar, si Gonggong, ay unti-unting nagsimulang magpahalaga at maniwala sa prediksyon ni Zhu Juyin. At sa prosesong ito, si Zhu Juyin ay patuloy na pumipili sa bawat pagtitipon ng mga manggagaway, na ipahayag na dapat talikuran ng mga manggagaway ang pakikipagtagisan sa mga halimaw. Habang ang matibay na katotohanan ay patuloy na nagpapatunay sa pagiging tama ni Zhu Juyin. Si Dijang at ang iba pang mga ninuno ng manggagaway, kasama ang bilyong manggagaway, ay humiling na talikuran ng mga manggagaway ang pakikipagtagisan sa mga halimaw. Mula sa matibay na pagtutol sa simula, unti-unting nagiging nagdududa, hanggang sa oras na ito, kasama na si Dijang, at ang mga ninuno ng lupa ay napagtanto, na si Zhu Juyin ay marahil nakakita ng isang bagay sa daloy ng panahon. Kung hindi may papaliwanag ang malaking pagbabago sa saloobin ni Zhu Juyin, tungkol sa labanan sa pagitan ng mga witch at yaw, maging ang mga ninuno, kahit na ang mga shaman, wala namang espiritu. Hindi makapag-analisa ng mga lihim ng langit. Dagdag pa ang impluensya ng maruming enerhiya. Kaya sa huli, ang mga ninuno at ang mga shaman ay tila walang isip. Ngunit hindi ito nangangahulugang kasama si Dijang. At si Zurong ay kaakit-akit. Ang kaakit-akit ay maaaring makipagsabayan kay Dijon, Tai, at sa bilyong iba pa. Ang mga tribo ng mahiwagang halimaw ay naglalaban para sa dominasyon sa dakilang kapanahonan. Ang mga ancestor witch ay tapat ang ugali. Kaya't sinasabi nila kung ano ang nasa kanilang isipan. Ngunit sa harap ng mga tanong mula sa mga ancestor witch kabilang na si Emperor Jiang at iba pang mga ninuno, si Zhu Juyin ay diretso lang nagsabi ng isang salita. At nawala ang lahat ng tanong at pagdududa. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Ama Diyos. Matapos, ngayon, kahit si Emperor Jiang, ang pinuno ng 12 ancestor witch, ay walang masabi. Wala nang magagawa. Sa prinsipyo, hindi dapat na mapadali ng isang salita ni Zhu Juyin ang mga ancestor witch. Ang problema ay nasa kamay na ni Zhu Juyin ang prinsipyo. Siyempre, ang pinakamahalaga dito ay dahil si Zhu Juyin ay nagpatuloy. At ang katotohanan parang bakal ang nagpatunay na tama siya. Isipin mo kung si Zhu Juyin noon pa lang ay nagsabi na lahat ng ito ay plano ng Ama Diyos. Tingnan mo, kabilang na ang mga pangunahing mangkukulam. Ilan ang maniniwala kay Zhu Juyin? Prinsipyo ay prinsipyo, pero ang katotohanan ang pangunahin. Ngunit kapag ang mga prinsipyo ay pinagsama sa mga katotohanan, ito ay halos isang hindi matitinag na batas. Sa yugtong ito, ang buong angkan ng mga shaman ay talagang handa ng sundin ang opinyon ni Zhu Juyin at isuko ang labanan laban sa mga demonyo. Ngunit, sa oras na ito, hindi na pumayag si Zhu Juyin. Nagbibiro. Noong una, pinagsabihan ko kayo ng mabuti. Pero hindi kayo naniwala kahit 100%. At ayaw na ayaw. Ngayon, ayos na. Ang matibay na katotohanan ay nagpapatunay na tama ako. At kayo, sa isang simpleng pagsang-ayon, iniwanan na ako sa laban sa mga demonyo. Pasensya na. Iyon ay presyo bago ang ilang dekada. Kaya si Zhu Juyin ay direktang nagdagdag ng pusta. Hindi na ito ang hinihiling ko na kayo ay pumayag. Nasumuko sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Ang gusto ko ngayon ay sa tuwing ang mga mangkukulam ay gagawa ng desisyon. Ako ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya. Kapag inilabas ni Zhu Juyin ang kanyang kahilingan, nasa lugar ang mga ninuno at daan-daang mga shaman na sabay-sabay na tumingin kay Dijang. Ang sinabi ni Zhu Juyin ay maaaring ituring na pinakadirektang hamon sa pinuno ng tribong shaman na si Dijang. At si Dijang mismo sa sandaling iyon ay naguguluhan at itinuturo ang sarili. Sa isip niya, naku, ito na, dumaan na sa akin. Napatunayan na. Totoo ang pagkakaibigan ng mga kapatid na mahalika sa pagitan ng mga shaman. Kung ang sinabi ni Zhu Juyin ay ilalagay sa ibang mga puwersa, siguradong magsisimula na ang pagkakabahagi sa loob. Pero sa tribo ng mga shaman, matapos ang unang pagkabigla ni Dijang, mabilis siyang nakarecover. Si Dijang ay isang taong diretsyo ang ugali. Pangalawang kapatid. Ang ibig mong sabihin ay,
Hindi dapat ako umupo sa posisyon ng pinuno ng tribo ng mga mangkukulam. Nang sinabi ni Dijang iyon, talagang wala masyadong pagdududa o galit, kundi isang taos pusong pagtatanong. Sa katunayan, si Dijang ay lalong tiyak na ngayon, na si Zhu Juyin sa daloy ng panahon, ay tiyak na nakakita ng isang senaryo na labis na hindi paborable sa lahi ng mga shaman. At ang senaryong ito, ay tiyak na nangyari noong si Dijang ang namumuno sa lahi ng mga shaman. Kung hindi may papaliwanag kung bakit si Zhu Juyin ay nagkaroon ng ganitong malaking pagbabago. Pati na rin si Dijang ay naniniwala na si Zhu Juyin ay kayang nakita ang ilang bagay sa mundo ng Hunyuan Jingxian. Maaaring talagang ito ay plano ng ama. Sa kabilang panig, si Zhu Juyin noon ay bahagyang ngumiti. At sa kanyang isipan ay naisip, tama nga, si Kuya Dog ay pareho pa rin ng dati. Sa mitolohiya ng Hong Huang, si Dijang ay naging pinuno ng lahi ng mga shaman. At nakuha ang kasama si Zhu Juyin. Si Hao Tu na hindi naman gaanong mahina kumpara kay Dijang, na may mainit na ugali tulad ni Zurong. Ang pagkilala at pagsunod ng mga ninuno tulad ni Qiang Liang ay may kanya-kanyang kahusayan. Si Dijang ay kalmado. Si Zurong at si Qiang Liang ay patuloy na kumikilala at sumusunod kay Dijang. Ngunit hindi natuwa ang mga ninuno ng ilog. Kahit si Hao Tu ay may kaunting pagkadismaya sa kanyang mukha. Sadyang nakatapat. Sa panahong ito, nasa unang bahagi ng digmaan ng mga shaman at mga demonyo. Kaya't hindi lamang ang 12 ninuno ng shaman ang nagtipon sa panguhol, kundi pati na rin ang daan-daang mga shaman, upang maghanda para sa digmaan ng mga shaman at mga demonyo. Kaya sa paningin ng iba pang mga ninuno at ng daan-daang mga shaman na naroroon, ang ginawa ni Zhu Juyin ay walang pagkakaiba sa pagpilit sa palasyo bago ang digmaan. Masyadong masama ang epekto nito. At tanging si Zhu Juyin na nakakita na sa digmaan, ang nakakaalam ng resulta. Sa sitwasyong hindi niya kayang talunin si Hong Jun, gamit ang ganap na lakas. Ang resulta ng digmaan ng mga shaman at mga patay, ay matagal nang nakatakda. Sa harap ng hindi pagkakaunawaan ng lahat, naiintindihan na ni Zhu Juyin, na malapit na ang oras ng paghaharap. Diretso siyang nagwagayway ng kamay. Maliban sa ninuno ng mga shaman, lahat ng iba pang mga shaman ay umalis. Mahalagang usapan, maliit na pulong. Mula pa noon, ganito na ang nangyayari. Tungkol dito, halos walang sinuman sa daang maharlikang mangkukulam na naroroon. Ang mga ito ay nag-alis ng walang pagtutol mula sa panguhol. Alam na nila ito. Susunod na sasabihin ni Zhu Jin, ay tiyak na isang mahalagang bagay na may kinalaman sa kinabukasan at kapalaran ng mga mangkukulam. Kahit ang ilang matatalinong mangkukulam ay nakakaintindi na. Ang resulta ng labanan sa pagitan ng mangkukulam at multo. Huwag lang sana maging optimistiko. Pero sa ganitong uri ng pag-aalinlangan sa laban, siguradong hindi nila ito sasabihin. Ngayon, ikalawang kuya, maaari mong sabihin sa amin ang mga dahilan ng detalyado. Pag umalis na ang lahat ng pangunahing mangkukulam, lumabas si Hao Tu. Mumingiting sabi kay Zhu Juyin, sa harap ng mga mata ng mga kapatid ko. Bulong si Zhu Juyin, may 3 salita lang akong pwedeng sabihin dito. Unang salita, sa laban na ito, hindi kami mananalo ang aming tribo. Kahit paggamitin namin ang mga baraha na ibinigay ng aming ama na Diyos, hindi pa rin namin mapapantayan ang 12 Diyos na pambihirang labanan. Ikalawang pangungusap, hindi ko na isang posisyon ng pinuno ng tribo ng mga mangkukulam, kundi ang pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya sa mga pang-araw-araw na bagay ng tribo ng mga mangkukulam. Hindi ko ito pakialamanan. Ikatlong pangungusap, nasa punto na ang ating tribo ng mga mangkukulam na hindi na maaring hindi magbago. At kailangan talagang magbago. Kung hindi, si Zhu Juyin ay talagang hindi. Kung hindi, nagsalita ng mga salitang iyon. Ngunit ang mga ninuno sa lugar ay nakita na mula sa 3 salitang ito ang nakakatakot na hamon at hirap na haharapin ng mga mangkukulam sa hinaharap. Sa sandaling ito, kahit na naintindihan nila ano ang tunay na iniintindi ni Zhu Juyin, kaya siya nagsasalita ng nag-atubili at nagtatago ng totoo. Hindi dahil gusto niyang gawin ito, kundi dahil ang magiging kaaway ng Wuzu sa hinaharap ay sobrang lakas na kahit si Zhu Juyin hindi maglakas loob na magpabaya at sobrang mag-ingat. Kahit ang matalino tulad ni Hao Tu at ang matalino tulad ni Dijang ay sa pagkakataong ito ay naintindihan na. Sino ang kalaban na ito? Sino ang tumayo upang pigilan ang lahi ng mga mangkukulam sa pinakamahalagang sandali ng digmaan ng mga mangkukulam? Siyempre, siya ang kaaway na yon. Isipin mong mabuti, kung ang kalaban ay hindi kayang talunin ang 12 Diyos ng langit na iniwan ng Ama Pangu, ang lahat ng pakikibaka at ambisyon ng lahi ng mga mangkukulam ay talagang isang biro. Ngunit hindi nila maisip na ang huli nilang kapalaran ay halos pagkalipol. Dapat malaman na hindi lamang sila mga ninuno, pati na rin ang mga karaniwang alagad ay ipinanganak na may dala ng mga pamana ni Pangu na mga biyaya ng paglikha, kahit na ang mga ninuno ay walang espiritu. Hindi alam ang takdang panahon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay hindi alam ang kahalagahan ng kabutihan. Sino ang makakapag-isip na ang angkan ng mga mangkukulam na may halos walang hanggan na kabutihan ay magtatapos sa napakasakit na paraan? Sa katunayan, sa panahon ng paglalakbay sa kanluran, patuloy pa rin ang kasamaan ng mga halimaw sa malawak na kalawakan. Minsan pa nga ay nakakakain pa sila ng tao. Di ba't kinain ng Golden Wing Rose ang buong bansa ng Shituo? At paano naman ang mga witchcraft? Maliban sa ilang mga pangunahing witch at ilang mga miyembro ng witchcraft na pinoprotektahan ng underworld. Sa labas ng underworld at sa labas ng underworld, sa loob ng malawak na kalawakan, wala nang bakas ng mga mangkukulam. Para na silang naubos na. Gaano pa kaya kalayo ang pagitan? Sa huli, si Emperor Jiang pa rin ang nagpasya. Kung ganito, ipagpapalagay natin na ang resulta ng laban na ito ang magiging taya. Kung mananalo ang aking mga mangkukulam sa laban na ito, sinasabi ng pangalawang kapatid, itigil na ang lahat. Sa kabaligtaran,
Kung matalo ang ating lahi ng mga mangkukulam. Kung ganoon, lahat ay ayon sa sinasabi ng pangalawang kapatid. Mula noon, ang pangalawang kapatid ay magkakaroon ng pinakamataas na kapangyarihan sa mga desisyon ng ating lahi. Maaari lamang sabihin, si Dijang ay talagang may kakayahang maging pinuno. Ang ibang mga ninuno ay tunay na naniniwala sa kanilang pagkakaibigan kay Zhu Juyin. Dahil mula simula hanggang wakas, hindi nila naisip kung sakaling si Zhu Juyin ay gumawa ng gulo sa laban na ito. Halimbawa, makipagsabuatan sa iba. Kahit ang mga demonyo pa ang lumaban sa kanilang sariling kapatid. Ang buong mataas na antas ng mga mangkukulam ay may dalang matinding ng kalungkutan at nakipaglaban sa mga demonyo. Pero nang magsimula na ang tunay na laban, kabilang si Dijang at ang ilang mga pangunahing mangkukulam. At ang mga pangunahing mangkukulam ay napansin na mali na. Bakit ang mga demonyo ang hina-hina? Talagang hindi nila inaasahan. Sa panahong ito, talagang ang mga demonyo ay nasa ilalim ng pagkatalo ng mga shaman. Walang magagawa. Kabilang na si Emperor John. Kasama na rin si Nanhua, Fuxi at Kunpeng. Mayroon lamang 5 antas ng mga ninuno ang mga demonyo. Ngunit sa panahong ito, hindi pa ang pinakamataas na estado ni Tai. Kahit na isama ang Chaos Bell. Pero kaya lang ay mahirap na makagawa ng isang laban sa tatlo. Si Nhua bilang disipulo ni Hong Jun ay mayroong Hong Minziki. Kaya niyang makipaglaban sa dalawa. Hindi lang iyon. Ang pundasyon ng lahi ng mga demonyo. Ang malaking hanay ng mga bituin sa kalangitan at ang Hunyuan Helu ay wala ring anino. Kaya sa pinakamataas na antas ng laban. Sa panahong ito, ang mga halimaw ay hindi hihigit sa katumbas ng 8 antas ng lakas. Kung ang pinakamataas na antas ng laban ay mapapantayan, sa susunod na antas ng laban, hindi lamang hindi bumaba ang agwat sa pagitan ng halimaw at mangkukulam, kundi mas lalo pang lumaki. Ang 10 halimaw na Diyos ay nasa antas lamang ng malaking mangkukulam. Ngunit ang mga mataas na shaman ng lahi ng mga mangkukulam ay umaabot sa daan-daang. Samantalang ang mga Diyos ng lahi ng mga demonyo ay ilan lamang sa mga dekada. Kung hindi dahil sa mas mataas na bilang ng mga mandirigma, ng mga demonyo na daan-daang beses. Kumpara sa lahi ng mga mangkukulam, takot akong hindi nila kayang tumagal. Lalo na pagkatapos ng modernong antas na umaabot sa milyon. Si Candle 9 yun na pinalaki sa mga aklat. Mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa mitolohiyang Candle 9 yun na yon. Kung ito ay mythological na Candle 9 yin, malamang hindi siya makakalaban sina Emperor Jiang at Hao Tu. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay, maaaring makipaglaban si Candle 9 yin sa pinagsamang puwersa nina Emperor Jiang at Hao Tu. Walang magagawa. Sa tulong ng makabagong karunungan, si Zhu Juyin ay nagawang gawing kakaiba ang batas ng oras. Sa larangan ng labanan, sa bawat lugar na madaanan ni Zhu Juyin, sa loob ng milyong-milyong milya, direktang masasaklaw ang mga buhay na nilalang sa ilalim ng kanyang saklaw ng oras. Ang resulta nito ay, na ang mga nilalang na mas mababa sa dakilang Lojinxian, ay mananatili ang anyo sa isang iglap, dahil ang linya ng oras sa paligid niya ay, nakatigil na sa pamamagitan ng Zai Juyin. Ibig sabihin, sa sandaling ito, anumang nilalang na nasa ilalim ng antas ng Dalojinxian, maliban na lamang kung makakataka sa larangan ng oras ni Zai Juyin. Kung hindi, mananatili sila magpakailanman sa kasalukuyang sandaling ito. Nakatigil ang oras. Ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan ay hindi na maipapamalas. Pati na ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Walang duda na siya ay naging isang nakatayo na target. Sa ganitong kalagayan, kahit ang isang maliit na Diyos mula sa mundo ng mga mortal ay makakagawa. Mabilis na matatalo ang isang bihasang katulad ng Tai Jinxian. Siyempre, kung ang kanyang kakayahan ay umabot sa Dalo Jinxian, iba na talaga ito. Ang Daplo Jinxian ay isang nilalang na nalalampasan ang daloy ng oras. Kahit na sa antas ng Candle 9 Yin Hanyuan Jinxian, ng kontrol sa batas ng oras, hindi niya magagawang tuluyang pigilan ang kanyang linya ng oras. Pero, hindi pwedeng pigilan. Pero pwedeng pabagalin. Hindi rin naman matagal ang pagkaantala. Sa pinakamatagal, 10 saglit lang. Pero ito ay laban ng mga eksperto. Ang panalo o talo ay nakasalalay lang sa isang hibla ng hibla. 10 saglit ay sapat na para sa mga kapantay nilang nilalang. Para mapatumba ang kalaban ng ilang daang libong beses. Siyempre, nakarating sa antas ng Quasi-Saint, mas bumaba ang epekto ng larangan ng oras ni Zhu Juyin. Kahit na buong lakas ang gamitin, maaari lamang nitong ipagpaliban ang Quasi-Saint na antas. 1% ng mga bihasang tao ay nasa isang bahagi ng 1,000 segundo lamang. Ngunit ito pa rin ang sinasabi. Kapag umabot sa Quasi-Saint o Hunyuan Golden Immortal na antas, isang bahagi ng 1,000 segundo ay sapat na upang magdulot ng napakalaking epekto sa laban. Maaaring sabihin na si Zhu Juyin ay naging pinakamalakas na suporta sa labanan na ito. Ngunit, ang batas ng oras ay hindi lamang suporta. Dahil si Zhu Juyin ay hindi lamang makakapagpahinto at makakapagpabagal sa oras ng kalaban, kaya't kaya rin niyang pabilisin ang kanyang sariling oras. Ibig sabihin, sa teorya, kaya ni Zhu Juyin na maglakbay ng mabilis katulad ni Dijang. Ngunit, si Dijang ay gumagamit ng batas ng espasyo. Pero si Zhu Juyin ay direktang pinagsasama ang dalawang oras ng espasyo. Kaya si Zhu Juyin ay nakatapak sa isang hakbang. Hindi sa distansya ng espasyo, kundi ito ay isang timeline. Sobrang nakakatawa naman. Noong 1 segundo, binato ni Zhu Juyin si Tai ng isang suntok. At agad siyang nag-teleport sa tabi ni Dijun. Pagkatapos ay muling sumuntok ng matindi. At bago pa makabawi si Dijun, nag-teleport na naman siya sa ulo ni Kunpeng. At isang sipa ang ibinato. Malaking kapangyarihan. Diretsong pinabagsak ang Kunpeng sa ilalim ng lupa ng ilang libong milya bago huminto. Ganito kalakas ang ataking hindi mo alam kailan darating. Kahit si Tai na may Chaos Bell ay hirap na hirap
Paano pa kaya ang ibang mga kwasi-santo sa demonyong angkan? Sa sandaling ito, naintindihan na nila ng lubusan ang pinakamatinding lihim ng witchcraft. Ito na naman si Lao na si Zhu Jiuyin. Harapin ang ganitong napakalakas na Zhu Jiuyin. Sa huli, si Tai pa rin ang tumayo. Ang Chaos Bell ay talagang Chaos Bell. Talagang may kapangyarihang labis. Nagsasaka ng oras. Nagmamanipula ng espasyo. Walang talo sa depensa. Kapag nailabas na, maaari na maging hindi matalo. May tuturing na isang napakahalagang kayamanan ng atake at depensa. Kaya sa huli, si Tai ay umasa sa Chaos Bell sa kanyang sariling lakas upang labanan ang pinakamalakas na si Dijang at Zujin sa mga ninuno at pinigilan ang kanilang kontrol sa espasyo at oras na dalawang batas. Sa yugtong ito, ang kampana ng kaos ang pinakamalakas na sandigan ng mga halimaw laban sa mga mangkukulam. Pero gaya nga ng sabi ko, sa oras na ito, si Tai ay hindi pa rin ang mythological na nasa estado ng pagsasakdal ng banal na sagrado. Sa ngayon, kakagaling lang niya sa pagpatay sa dalawang katawan. Ang kanyang lakas ay nasa kalagitnaan ng pagsasakdal ng banal. Katumbas ni Emperor Jiang, kahit na malakas ang kampana ng kaos. Pero ang pagsupil kay Zhu Jiuyin at Dijin sa oras at espasyo, hindi ganoon kasimple. Lalo na si Tai, ang pinakamalakas na mandirigma ng mga demonyo. Nahuli sa laban sina Zhu Jiuyin at Dijin, at sinuwa ay naipit din ni Hao Tu. Duke, Kunpung at Fuxi ay kailangang makipaglaban. Sa buong hukbo ng siyam na pangunahing ninuno ng mga mangkukulam. Sa average, 1-3. Maliban kay Dijun na mayroong depensang kayamanan na Hetu at Loshu. Kaya't nahirapan siyang makapagtagal ng ilang round. Si Fuxi at Kunpeng ay hindi nakatagal ng 3 round. At talagang walang laban. Sa kritikal na sandali, dumating si Hong Jun. Sa sandaling iyon, walang bisyon na yumanig sa kawalang hanggan. Walang tunog na yumanig sa mundo. Tanging isang malabong anyo ang dahan-dahang lumabas mula sa kawalang anyo. Ngunit ang buong larangan ng mga necromancer ay, sa isang iglap ay nawasak. Kahit gaano pa man kasigasig si Zurong na magtamo ng nakamamatay na suntok laban kay Kunpeng, hindi siya makaalpas sa ganitong pagkakabihan. Samantala, sa huli, natukoy din ng mga ninuno ng mangkukulam. Sino talaga ang kalaban ng kanilang angkan? Ito ay si Hong Jun pala. Sa sandaling ito, maliban kay Zhu Jiuyin, lahat ng mga ninuno ng mangkukulam ay nagbago ang mukha. Walang magagawa. Ngayon sa makapangyarihang mundo, sino ba ang hindi nakakaalam kay Hong Jun? Ang patriarka ng daan. Mas mahalaga, si Hong Jun ang tagapagsalita ng langit. Ang bawat salita at kilos niya ay kumakatawan sa kalooban ng langit. Kaya't sa sandaling lumitaw si Hong Jun, ipinapakita rin ito na hindi pinapayagan ng langit na tuluyang lipulin ng mga mangkukulam. Ang buong lahi ng mga halimaw, hindi pinapayagan ng langit. Sa panahon ng malayong nakaraan, ang 4 na salitang ito ay para sa anumang buhay o puwersa. Ay parang pabagsak ng langit sa kanilang kapangyarihan. Pero ang lahi ng mga mangkukulam ay lahi pa rin ng mga mangkukulam. Kahit na si Hong Jun, ano paman. Ano ang tungkol sa daang langit? Isang anino lang ang nagpatalo sa lahi ng mga shaman. Hindi ito magagawa. Kaya sa huli, ang 12 ninuno ng shaman ay naglatad ng 12 dakilang anyo ng Diyos. Ang pinakamalakas na barahan ng lahi ng shaman. At sabay na ito rin ang pinakamalakas na anyo sa mga sinaunang panahon. Ay lumitaw sa paningin ng lahat ng nilalang. Noong lumitaw ang tunay na anyo ni Pangu, ang walang hanggan at malawak na mga nilalang ay nagulat na nagulat. Mula sa malayo sa bundok Kunlun, ang 3 purong tao ay labis na nabahala. Na kayang tawagin ng lahi ng mga shaman ang tunay na anyo ng Diyos Ama. Ito ay labis na nakakatakot. Ang nagsabi nito ay si Tongshan. Dahil sa isang tanong na naiisip ng 3 purong tao, talaga bang walang katotohanan si Pangu? Kung si Pangu ay walang katotohanan. Kung gayon, isang araw ay babalik si Pangu. Bilang mga esensya ni Pangu, magtatagal pa ba sila ng hiwalay? Sa sandaling ito, ang mga mata ng 3 purong tao ay nakatingin na sa mga tao ng Wu. Dala ang kaunting hindi maipaliwanag na damdamin. Noong mga nakaraang panahon, dahil ang 3 sa amin ay mga piraso ng orihinal na espiritu ni Pangu. Ang 12 ninuno ay mga likha ng tinta ni Pangu. May tuturing na pareho silang nagmula sa dugong tinta ni Pangu. Kaya't ang Sun King ay may kaunting pagkilala at pagtanggap mula sa dugong tinta ng 12 ninuno. Ngunit ngayon, iba na. Kung patuloy na lalaki ang lahi ng mga mangkukulam, at patuloy na lalaki ang ninunong mangkukulam, maaaring sa susunod na pagtawag ng 12 ninuno, hindi na ito isang walang laman na katawan, kundi ang tunay na anyo ni Pangu na walang isip. Kung sakaling isang araw, isang piraso ng diwa ni Pangu ay dumaan sa malaking kaayusan na itinaguyod ng ninunong mangkukulam at bumalik sa sinaunang panahon, kaya pa bang mabuhay sila Sun King? Sa sandaling ito, hindi lang Sun King ang nakaramdam nito. Kahit si Hong Jun at maging ang langit ay nakatingin sa Wuzhu, at may kakaibang kulay sa kanilang mga mata. Ang pinagmulan ni Hong Jun ay isang Chaos Gecko. Hindi naman siya isang Chaos Demon God, pero masasabi siyang isang Chaos Creature. Noong unang panahon, binuksan ni Pangu ang langit at lupa. Ang 3,000 demonyo ng Chaos ay 3. Nagkalat na. Mas lalo na yung mga buhay na mas mahina kaysa sa mga demonyo ng Chaos. Sa katotohanan, may kaugnayan sina Hong Jun at Pangu sa sanhi at bunga. Sa pagtatapos ng mitolohiyang sinaunang panahon, kahit na mga ninuno ng Maharlika o ang 3 Pure Ones, kahit na lahat ng mga likas na Diyos ng kasamaan, sa huli ay halos walang nakuhang malaking benepisyo. Bawat likas na Diyos ng kasamaan na nilikha ng kalikasan ay may koneksyon kay Pangu sa iba't ibang paraan. Sa pananaw ni Hong Jun, maaaring ito ay isang anyo ng utang ng ama na binabayaran ng anak. Kaya't mula sa pananaw ni Hong Jun, siya ay may galit at sama ng loob sa mga ninuno na ito na tanging si Pangu lamang ang iginagalang, at hindi ang daan ng langit. Ngayon, ang mga ninuno ay tila may kakayahang tawagin si Pangu mula sa kabuluhan pabalik sa sinaunang mundo. Paano ito maaring payagan? Malamang na alam ni Hong Jun na kung si Pangu ay babalik,
Ang unang tatamaan ay tiyak na siya, si Hongjun. Marahil tanging si Hongjun lamang ang nakakaalam kung gaano karaming bagay ang kanyang ginawa sa likod ng mga eksena. Ganoon si Hongjun. Ganoon din ang daan ng langit. Walang awa ang daan ng langit. Ngunit hindi naman walang karunungan ang daan ng langit. Maaari mong isipin ang daan ng langit bilang isang pinalakas na bersyon ng kamalayan ng mundo. Kaya ngayon, kung muling ipinanganak si Pangu, ang kasalukuyang kontrol ng langit at daigdig, ay kaya pa bang ipagpatuloy ang kontrol sa daigdig? Kaya nga kahit si Zhu Jiwyin mismo ay hindi alam kung ang mga pangunahing espiritu ay hindi pa nagkakaroon ng kakayahang natawagin ang tunay na katawan ni Pangu. Noon, sina Hongjun at ang langit at daigdig ay nakatuon lamang sa pagpipigil sa kanya upang maiwasan ang pagkalugi ng balanse sa mundo. Kasabay ng mga iniisip ni Hongjun at ng langit, na unti-unting nais kontrolin ang isipan ng tribo ng mga shaman. Kaya ngayon, sa sandaling lumitaw ang tunay na anyo ni Pangu, ang langit at si Hongjun ay mabilis na gumawa ng desisyon sa kanilang mga isipan. Ang ninuno ng shaman, hindi na dapat manatili. Siyempre, nagmula ang Sun King sa isang pinagmulan. Maaari silang tawaging magkapatid. Sa huli, handa silang magdulot ng gulo para sa kapalaran. Ngayon, ang nakatayo sa harap ng langit at si Hongjun, ay ang buong kontrol sa Honghuang. At sa pagitan ng langit, si Hongjun at si Pangu. Maliban sa napakalaking benepisyo, at mayroon pang krisis sa buhay at kamatayan, ito ay lalong nagpasiklab sa takot ni Tendao Hong. Sa galit at pag-iwas ni Tendo sa mga pangunahing mangkukulam. Dito sa Tendao, Hongjun, ang Three Pure Ones at ang buong grupo ng mga orihinal na demonyo sa Wastland, nagsimula ng mag-alala sa mga pangunahing mangkukulam. Samantala, ang 12 pangunahing mangkukulam ay nagsimulang magturo kay Pangu. Ang tunay na katawan ay naglunsad ng pinakamalakas na atake kay Hongjun. Sa harap ng atake nito, sandaling tiningnan ni Hongjun, at saka ngumiti ng madali. Ngunit ang kapangyarihan ng 2 antas ng banal. Ngayon ay nasa antas na ako ng 3 antas ng banal. Ano pa ang magagawa nila sa akin? Tapos na. Mahabang gabi, maraming pangarap. Kung sakaling talagang matawag ang kalooban ni Pangu, ay tiyak na katapusan na yon. Sa pag-isip na ito, dahan-dahang itinaas ni Hongjun ang isang kamay. Naisa nang paluin ang tunay na anyo ni Pangu sa harap. Bigla, nanginig ng bahagya ang bundok ng buzaw. Agad na lumitaw ang tunay na anyo ni Pangu sa harap ni Hongjun. Biglang tumaas ang lakas ng 10 beses. Ito, hindi ito possible. Ang lakas na ito, ay tiyak na may kapangyarihan ng 5 antas ng mga banal. Hindi maganda. Hindi ko kayang pigilan ang ataking ito. Mahalagang sandali. Muli, kumilos ang langit. Kasabay ng lakas ng langit. Isang puwersa ng langit ang biglang pumasok. Mula sa isang walang hanggan na lugar na hindi alam ng lahat ng mga nanonood. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ni Hongjun ay tumaas ng 30 beses. Ito rin ang pagkakataon na maibigay ng langit. Hanggang saan ang kapangyarihan ng tadhana ni Hongjun. Ngunit sapat na ito. Sa oras na ito, kayang-kaya na ni Hongjun ilabas ang nakakatakot na lakas ng santo sa ika-6 na langit. Umaasa si Hongjun sa tadhana at nagbigay ng pinakamalakas na suntok sa kanyang buhay. Kahit sa mata ng mga ninuno o sa mata ng maraming nilalang sa malawak na kalikasan. Ngayon, si Hongjun ay marahang pinakawalan ang isang palad. At pagkatapos ay malinis na pinuksan niya ito ng mabilis. Na may lakas, pinipigil niya ang buong mundo ng kalikasan. Kahit ang mga malalakas na halos santo ay kailangan. Yumuko sa lupa, ang tunay na katawan ni Pangu. Nangangatog ang puso. Si Hongjun ay naghahanda ng ipagpatuloy ang ikalawang hakbang. Upang tuluyang mapuksa ang 12 ninuno ng mga Diyos magpakailanpaman. Ngunit napagtanto niya, na isang bagay na sa mata ni Hongjun ay napakalaki at nakakatakot hanggang sa pinakadiwa. Kahit ang dao ng langit ay nahihirapang maabot ang 1 sa bilyong bahagi nito. Isang kalooban ang nakatutok sa kanya. Si Hongjun ba ay isang nilalang mula sa kalituhan? Sa sandaling ito, alam na niya kung nasaan siya. Siya ay nakatadhana na ng daan. Si Hongjun ay nag-isip sandali. At lubos na naunawaan, na ang 12 ninuno ng mga shaman ay may mga natitirang biyaya ng Pangu sa kanila. Ang biyaya ng paglikha ng mundo ay hindi katulad ng biyaya ng langit. Iyon ay biyaya ng daan. Ang mangahas nasaktan ang mga nilalang na may biyaya ng daan. Maliwanag na hindi mo pinapansin ang aking daan. Sa sandaling ito, huwag mong sabihin si Hongjun, pati ang daan ng langit ay humihina. Sa harap ng daan, kahit na ang daan ng langit na mataas, ay walang malaking pagkakaiba sa isang langgam. Hanggang dito, naiintindihan na ng langit at ni Hongjun, hanggat hindi nauubos ang mga biyayang dala ng patriarka. Hindi sila makakapag-atake ng direkta sa patriarka. Kung hindi, tiyak na haharapin nila ang matinding parusa ng daan. Si Hongjun ay si Hongjun, kahit na labis na siyang nababahala sa kanyang isip. Ngunit sa kanyang mukha ay tila walang alalahanin. Naganap na nagpapakita. Diyos ng daan. Estilo. Sa loob ng 10 dolyar. Mga demonyo sa langit. Mga mangkukulam sa lupa. Hindi na dapat magalit ang dalawang lahi. Pagkatapos ng mga salita, agad na umabot si Hongjun ng kamay. Sa isang iglap, kasama ang mga ninuno ng mga mangkukulam, ang bilyon-bilyong angkan ng mga mangkukulam ay nailipat lahat sa labas ng lupain ng mga ninuno ng mga mangkukulam. Ang hakbang na ito ay tiyak na muling nagdulot ng malaking takot sa lahat ng mga nilalang ng kalikasan kasama ang mga ninuno ng mga mangkukulam. Basta't hindi ka kaakit-akit. Madali mong mauunawaan ang isang tanong. Dahil kay Hongjun na kayang ilipat ang bilyon-bilyong mga tao ng wushu sa labas ng kanilang lupain. Hindi ba't nangangahulugan ito na kayang patayin ni Hongjun ang buong wushu sa isang hampas? Nakakatakot isipin. Sa ganitong sitwasyon, nagbigay ng senya sina Dijun at Tai kay Kunpeng. Si Kunpeng ay nagmukhang nag-aalala. Hindi niya maiwasang magalit sa kanyang isipan. Hindi anak. Ganito nakakahiya na bagay. Bakit palagi akong si Kunpeng ang kailangang gawin ito? May pag-isip pa rin ako, pero
Kailangan ko pa rin gawin. Parang hindi talaga gustong sumali ni Kunpeng sa mga demonyo. Pero bakit pa rin siya nakatayo sa panig ng mga demonyo? Hindi dahil sa ginawa ni Emperor John at Tai, ang dalawang malakas na quasi-santo. Hawak ang Chaos Bell at River Diagram, pumunta sa biming. Kaya kailangan niyang sumali. Iyon ay, hindi matuklasan ng Kunpeng ang mga susunod na henerasyon. Kung hindi, maraming magsasabi sana. Ang nakakaalam sa tamang panahon ay tunay na matalino. Ngunit makikita ang Kunpeng na biglang bumagsak. Nauupo sa lupa. At nagsimulang umiyak ng malakas. Oh, dakilang ama. Kailangan mong ipaglaban ang aming lahi ng mga demonyo at ang mga nilalang sa walang hanggan. Ang lahi ng mga shaman ay kumakain ng mga nilalang sa walang hanggan. Ngayon ay lalo na silang nagpasimula ng digmaan. Sinalakay nila ang aming kaharian ng mga demonyo. Kung hindi natin mapipigilan ang kanilang mga baliw na gawain. Kapag ang aming lahi ng mga demonyo ay nawasak ng lahi ng mga shaman. Walang natirang nilalang sa buong walang hanggan. Hindi ba't lahat tayo magiging pagkain sa mangkok ng mga mangkukulam? Ng mga ito, kailangan sabihin. Hindi katakatakang si Kunpeng ay tinuturing na isang maharlikang mangkukulam sa hinaharap. Nang sinabi niya ang mga salitang ito, may sinadyang ginamit na malakas na kapangyarihan. Kaya ang salitang ito ni Kunpeng, narinig ng halos kalahati ng buong Huanhuang. Siyempre, ang hindi niya alam ay, habang nakikita ang ganitong ginawa ni Kunpeng, hindi nagpakita si Hongjun ng anumang ekspresyon. Sa loob, masaya siya at tumango ng kontento. At sa kanya tinulungan pa siya ng hindi niya namamalayan. Kaya kahit hindi alam ni Kunpeng, nakapagsalita na siya tungkol sa buong mundo ng Honghuang. Hindi lang iyon. Si Hongjun ay nagmukhang nagpapanggap at biglang huminga ng malalim. Ang mga ancestral shaman at ang shamanic clan ay nabuo mula sa halo ng Pangus Essence, Inc. at ang maruming hangin ng kalawakan. May likas na malaking kabutihan sila. Huwag basta-basta galawin. Grabe. Sa pagitan ng tanong at sagot ni Kunpeng at Hongjun, ang reputasyon ng shamanic clan sa buong kalawakan ay tuluyang bumaba sa pinakababa. Kasabay nito, ganap na kinilala ng mga nilalang ng kalikasan bilang pinagmulan ng kaguluhan. Walang magawa. Ang pinakapayak na naiisip ng karamihan sa mga nilalang ay, kahit gaano pa katapang si Kunpeng, hindi siya mangahas na magsinungaling sa Diyos ng daan na si Hongjun. Sa kanyang harapan, at si Hongjun bilang isang banal. Kinilala ng lahat ng nilalang sa kalikasan. Ang daanong ama, sa kasalukuyan, ang pinakamakapangyarihan sa kalikasan. Kaya niyang isang palad lang napuksain ang tunay na katawan ni Pangu. Hindi niya kailangang magsinungaling tungkol dito. Dahil hindi nagsisinungaling ang Kunpeng. Hindi kailangang magsinungaling si Hongjun. Di ba't ito ay patunay na ang mga mangkukulam? Kumakain ang mga nilalang mula sa malawak na mundo. Ang salitang ito ay totoo. Kahit anong nilalang. Sino ang gustong kainin? Lahat ng mga nilalang na nakarinig ng salitang ito. Sa sandaling ito ay nag-isip ng isang tanong. Kung patuloy na lalaki ang lahi ng mga mangkukulam, may pag-asa pa ba sila? Ngunit walang nakakaalam. Sa mga sandaling ito, bahagyang ngumiti si Hongjun. Hindi ako nagsisinungaling. Ang mga ninuno at ang lahi ng mga shaman ay talagang may malaking kabutihan at talagang hindi dapat basta-basta galawin. Nakuha na ang epekto. Biglang umalis si Hongjun, na masaya at kontento mula sa labanan ng mga shaman. Ngunit walang nakakita. Sa sandaling umalis si Hongjun, isang liwanag na nilikha mula sa yuhuan ng paglikha, ay hindi sinasadyang pumasok sa hitu at losyu ni Dijon. Si Dijon Tai ay isinilang mula sa bituin ng araw. Sa panahon ng Honghuang, siya ay isa sa mga pinakamalapit kay Pangu, kasunod ng Sun King at mga ninuno. Ngunit sa ngayon, ang lakas ay napakalayo na mula sa mga ninuno. Ngayon, isasara ko ang anyo ng Hunyuan Helluo Formation at Zuchen Tsingdao Formation. Sa loob ng Hetu Loshu, sa tulong ni Dijon, madali na lamang na maunawaan ang dalawang anyong ito. Hindi ito mahirap. Sa pagkakaroon ng Hunyuan Helluo Formation at Zuchen Tsingdao Formation, sa susunod na labanan ng mga demonyo at mga ninuno, mukhang hindi na magiging ganap na napipinsala ang sitwasyon. Si Hongjun ay nagtatayo ng balanse sa pagitan ng mga demonyo at mga shaman. Sa kabilang panig, ang pag-uusap sa pagitan ni Hongjun at Kunpeng, dahil narinig ito ng lahat ng nilalang sa buong Honghuang. Hindi rin maaring ihiwalay ang mga ninuno at ang mga shaman. Ang mga ninuno ay walang espiritu. Hindi nila alam ang tadhana. Ngunit hindi ito nangangahulugang ang mga ninuno ay kaakit-akit. Kaya't ang pag-uusap ni Kunpeng at Hongjun. Ano ang epekto nito sa mga ninuno at sa lahi ng mga shaman? Alam din nila ito. Sa sandaling ito, bigla silang nakaramdam ng isang hindi pa nararanasang lamig at isang damdamin ng panganib mula sa kaibuturan. Kami, lahi ng mga shaman. Mula ngayon, magiging target ka na ng lahat. Ito ang saloobin ni Hao Tu. Pagkatapos niyan, lumilitaw ang eksena sa simula ng aklat na ito. Punong-puno ang templo ng mga hiwaga ng galit laban kay Hongjun. At sa gitna ng galit, kitang-kita ang takot at pagkalito. Walang magagawa. Kahit na ang mga mago ay nakikipaglaban sa langit at lupa. Igalang si Pangu, huwag galangin ang daan ng langit. Ngunit sa kabila ng lahat, paano naman magkakaroon ng takot ang sinumang nilalang? Ang sitwasyon ngayon ay, ang lakas ni Hongjun ay lumampas na sa hangganan ng kayang labanan ng lahi ng mga shaman. Kasabay nito, si Zhu Juyin, ang ninuno na may kontrol sa batas ng oras, ay nag-anunsyo sa isang halos hayagang paraan, na hindi siya naniniwala sa labanan sa pagitan ng lahi ng mga shaman at mga halimaw. Nang muling magtipon ang lahat ng mga ninuno sa ilalim ng mga mata ni Hao Tu, sa katawan ni Zhu Juyin. Ngunit ngumiti si Zhu Juyin. Ngumiti siya habang tiningnan ang mga ninuno na ganap ng nagkaisa, na nagpa siya na ipasa ang pinakamataas na kapangyarihan sa kanya. At nagtanong siya, mga kapatid, natatakot ba kayo? Nang marinig ang tanong na ito, si Zurong at si Qiang Liang at ang iba pang mga ninuno ng mga shaman ay sadyang handa ng sumigaw ng malakas. Pero nang kanilang maabot ang Kus Juyin, na parang malalim at tahimik na mata ng sinaunang kalangitan, yung mga damdaming nasa taas,
Biglang parang binuhusan ng malamig na tubig, na para bang binasa ng buong buo. Sa sandaling iyon, sa buong bulwagan ng pangu, tahimik ang lahat. Ang katahimikan ng mga ninuno ay nagsilbing sagot sa tanong na ito. Ngunit hindi inaasahan. Biglang tumawa ng malakas si Zhujiuyin. Kung natakot ka na nga. Walang nakakahiya roon. Muling tumingin ang mga ninuno sa Zhujiuyin. Parang isang naliligaw na manlalakbay na biglang nakita ang nakabiting Polaris. Ngumiti si Zhujiuyin at sinabi, sa katunayan, normal lang na matakot. Noong nakaraan, palagi nating iniisip na ang ating mga ninuno ay naging tinta ng ating ama ng mga Diyos. Maaari itong ituring na ang pinakamahigpit na linya ng tinta ng ama pangu. Sadyang marangal. Kaya't sino pa ang makakapagkontrol at pamahalaan ang buong kalikasan? Kung hindi ako. Ngunit ngayon, ipinakita na sa atin ni Hongjun at ng langit ang mga katotohanan kasing tibay ng bakal. Na ang ating mga ninuno ay hindi kasing lakas ng ating inaasahan. Na pinalad. Hindi lang iyon. Sa kasalukuyan, ang ating mga ninuno ay tila nasa bingit ng pagkawasak. Isipin mo, nandoon ang takot at panggigipit ng langit at ng dakilang daigdig. Mayroon ding pagtutol at pagtindig ng mga halimaw. Ngayon, idinadagdag pa ang pag-uusap sa pagitan ng konpeng at ng dakilang daigdig. Natatakot ako na ang mga nilalang sa unang panahon ay nagkaroon na ng pagdududa at pagtutol sa ating lahi ng mga shaman. Sa ganitong sitwasyon, patuloy tayong makikipaglaban sa mga halimaw. Mayroon bang kahit kaunting pagkakataon ng tagumpay? O kaya naman, pwede rin niyong sabihin sa akin, kapag kami, ang lahi ng mga shaman, ay nasa kabilang panig ng buong kalikasan, paano tayo mananalo? Ito ang unang pagkakataon na si Zhujiuyin ay nagsabi ng diretsyo at sobrang tapat. Nang ipakita niya ang kasalukuyang mahirap na kalagayan ng mga mangkukulam. At dahil dito, kahit si Hao Tu ay nagbago ang kulay ng mukha sa takot, kahit na si Hao Tu na isang tagapayo at si Dijiang na isang pinuno, ay hindi kailanman naisip ang sitwasyon ng mga shaman sa ganitong antas. At pagkatapos ay ipahayag ito sa ganitong tuwirang salita. Ngayon, si Dijiang at Hao Tu ay medyo nauunawaan na. Bakit hindi inilahad ni Zhujiuyin ang lahat ng ito dati? Hindi nila nakita. Kahit na ngayon, may ilang mga anito na puno ng kawalang paniniwala. Maging sa tingin nila, ang mga sinasabi ni Zhujiuyin ay medyo nakakatakot. Kung ililipat sa sitwasyon bago ang mga dekada, na hindi pa naranasan ang ganitong matinding pagkatalo, baka kahit sila dalawa, ay magkakaroon din ng parehong iniisip tulad ng mga anito na ito. Sino ang anito ang makakapaniwala? Na ang mga anito ay naging anyo mula sa tinta ng pangu. Dapat sana'y ipinanganak silang marangal. Ngunit bakit sila napunta sa ganitong kalagayan? Hindi ba't ito ay isang trahedya? Ang lupa ay nananatiling lupa. Dahil dito, nagtanong siya ng isang napakahalagang tanong. Ano ang gagawin? Tiningnan ni Zhujiuyin ang mga nakatayo sa paligid ng mga ninuno, at pagkatapos ay sinabi sa isang napakatatag na tono. Sabi ko na nga ba, mula ngayon, kailangan nating humiga. Humiga. Ito ay isang bagong salita. Isang salitang hindi pa lumitaw sa mga sinaunang panahon. Kaya kasama na si Hao Tu. Naghihintay silang lahat sa paliwanag ni Zhujiuyin. Ang tinutukoy na tangping ay mula ngayon. Hindi na kami mga ninuno o ang lahi ng mga shaman. Mag-aalala sa mga usaping labas ng ating lupain. Ano man ang labanan sa pagitan ng mga halimaw o ang pag-angkin sa mga sinaunang lupain o kahit na ang maruming hangin ng lupa. Hindi na kami tatanggap ng aming mga ninuno. Kanya-kanya na lang. Hindi na kami maglilingkod sa aming mga ninuno at sa tribo. Wala na kaming pakialam. Pagkarinig nito, nagulantang ang lahat. Si Zurong ay mainitin ang ulo. Agad siyang sumagot. Ang pagsipsip ng maruming hangin ng lupa ay tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Ama ng Diyos sa ating mga ninuno at sa angkan ng mga shaman. Ginagawa natin ito. Ito ay labag sa kalooban ng Ama ng Diyos. Sa mga salitang ito, maging si Dijiang at Hao Tu ay hindi nakapagpigil na magpakita ng pag-aalinlangan. Sa angkan ng mga shaman, ang pangalang pangu ay kumakatawan sa pinakamataas na kalooban. Ngunit pagkatapos ng masusing pagbabasa ng mga modernong aklat, si Zhujiuyin ay hindi na ang dati niyang sarili. Tungkulin. Bakit? Ang Sun King ay mga tunay na inapo ni Pangu. Bakit hindi sila dapat magkaroon ng tungkuling ito? Ang Tadhana at Hongjun ay talagang mga tagapamahala ng kalikasan. Bakit hindi sila dapat magkaroon ng tungkuling ito? Ninanais mo bang questionin ang Amang Diyos? Tumayo si Gonggong. Sumigaw siya. Hindi ba pwedeng questionin ang Amang Diyos? Maaari bang kumatawa ng Amang Diyos sa ganap na katotohanan? Kung talagang laging tama ang Amang Diyos, dapat sana ay narito siya sa harap natin ngayon, upang sabihin sa atin kung paano natin dapat tahakin ang daan. Buwis buhay. Gusto kong gisingin ka. Qiang Liang, Gonggong, si Zurong at ang tatlong ninuno ay walang pag-aalinlangan. Kaagad na humarap kay Zhujiuyin. Agad. Sa loob ng panguhol. Kidlat. Apoy. Ang tatlong pangunahing batas ng tubig at ang batas ng oras ay nagsimulang magbanggaan ng labis. At si Zhujiuyin at si Qiang Liang, si Gonggong, at si Zurong, ang tatlong pangunahing ninuno, ay unti-unting nagpakita ng kanilang tunay na anyo. Malapit na silang maglaban. Buwis, kayo apat ay naglakas loob na mag-away sa panguhol. Wala na ba kayong respeto sa Amang Diyos? Wala na ba akong halaga bilang nakatatandang kapatid? Habang pinapanood ni Dijiang ang apat na pangunahing mga anito na malapit ng mag-away, ang iba pang mga anito ay mabilis na nahati sa dalawang kampo. Agad siyang nagalit. Kung magpapatuloy ito, hindi na kailangan pang umatake ang mga halimaw. Nagsimula nang maghiwalay ang angkan ng mga mangkukulam. Paano ito maaaring payagan? Biglang nagalit si Dijiang at sumigaw siya ng malakas. Pagkasabi nito, si Qiang Liang at si Gonggong at Zurong ay agad na tumigil sa kanilang ginagawa. Nakita ito. Ibinalik ni Zhujiuyin ang mga batas at ang kanyang tunay na anyo. Agad na. Tumingin muli si Zhujiuyin sa likuran niya.
Naiintindihan niya agad. Noong siya ay nakipaglaban sa tatlong pangunahing mga ninuno, ang iba pang mga ninuno ay nahati na sa dalawang pangkat. Hao Tu, Xuanming, Jumang, Rushu, Sizi, Chen Wu ay pinili na suportahan siya. Kung isasama pa ang pabor kay Di Jiang, mayroon na siyang 8 boto dito. Ang natitira, maliban kay Qiang Liang, maliban kay Gonggong at Zurong, si Shebi Shi ay tila labis na nag-aalangan. Ngunit sa huli, siya ay tumayo sa likod ng tatlong pangunahing ninuno, sina Qiang Liang at iba pa. Para sa mga ninuno, ang pinakamahusay na paraan ng pagpapahayag ng pagtutol ay ang kanilang mga kamao. Ito rin ang dahilan kung bakit ang tatlong ninuno, sina Qiang Liang at iba pa, ay walang pag-aalinlangan. Napinili ang umatake kay Zhu Jiuyin. Nakita nilang tumigil ang apat. Hindi lang si Di Jiang. Ang mga pangunahing mangkukulam sa loob ng palasyo ng Pangu ay hindi maiwasang huminga ng maluwag. Para sa ikabubuti, ang mga mangkukulam na kamakailan lang ay natalo ng malaki, ay hindi na kayang tiisin ang internal na away at paghihiwalay. Para sa kanilang sarili, ang milyong taong pagkakaibigan ng magkapatid. Ganito na lang ang labanan. Mula noon, nagkawatak-watak na. Walang makakatagal. Si Di Jiang walang sinayang na salita. Diretso niyang ibinuhos ang galit sa tatlong tao. Kayong tatlong walang hiya. Nagmamadali kayong umatake sa inyong ikalawang kapatid. May natitira pa bang pagkakaibigan sa pagitan ng mga ninuno? Mayroon pa bang ama sa puso ninyo kasama ng mga kapatid natin? Nang marinig ito, agad na yumuko sina Qiang Liang at ang tatlong ninuno. Hindi nila napigilang ibaba ang kanilang mga ulo. Pagkatapos sabihin ito ni Qiang Liang, tumingin muli si Di Jiang kay Zhu Jiuyin. Kapatid, ito ay, hindi ba't sinabi ng nakatatandang kapatid mo? Sobrang tuwid ng sinabi mo. Ano naman? Hindi natakot si Zhu Jiuyin dahil dito. Sa halip, tinanong niya si Di Jiang. Masyado akong tuwid magsalita. Ngayon, sabihin mo sa akin, mas tuwid ba ang realidad? At mas brutal pa kaysa sa sinabi ko. Sabi na, tumingin muli si Zhu Jiuyin sa tatlong lalaki. Ang galing nyo ba? Kung ganoon, bakit hindi nyo putulin ang ulo ni Di Juntai? Para mapuwersa ang tao at Hong Jun na huwag lumabas sa Purple Cloud Palace. Kung magagawa nyo lang, agad akong luluhod at yuyuko sa inyo tatlo. Humihingi ng tawad at umamin sa pagkakamali. Paano? Parang tinamaan ng kidlat ang tatlong Yang Liang. Nabanggit na ni Zhu Jiuyin ang mga salitang ito. Makikita kung gaano kalalim ang galit ni Zhu Jiuyin sa mga sandaling ito. Kung isipin muli, agad na nagsisi ang tatlong Yang Liang. Nga, hindi sila makapanalo laban kay Di Juntai. At hindi rin nila kayang labanan ang tadhana Hong Jun. Sa kabilang banda, laban sa loob, sumisigaw sila laban kay Zhu Jiuyin. Nakikita ang pag-isip ng tatlong malalakas. Sinamantala ni Zhu Jiuyin ang pagkakataon. Umaasa akong tandaan nyo. Ang pinakamainam na paraan ng paggalang sa ating ama. Ang pagdududa sa kanya. Naging siya. Higit pa sa kanya. Hindi lang basta sumisigaw ng slogan. Palaging nakabase sa forma at panlabasnaan nyo. Hindi ba kayo nakaisip ng isang tanong? Kung wala na ang ating mga ninuno at ang mga mangkukulam. Sa malaking panahon ng kawalang kasaysayan, may ilan pa bang mga nilalang na nakakaalala pa sa Ama ng Diyos? At nagsasamba pa rin sa Ama ng Diyos. Sa pagbabanggit nito, hindi maiwasang maglabas ng bahagyang kalungkutan si Zhu Jiuyin. Iginagalang si Pangu pero hindi iginagalang ang langit. Ito ang pinakamalaking kasalanan ng mga ninuno at mga witch. Naalala ni Zhu Jiuyin ang 3 Pure Ones. Sa katotohanan, sa pag-akyat sa tatlong purong Diyos upang magpasalamat kay Hong Jun bilang kanilang guro, nakatanggap sila ng Hongming na purple key na ibinigay ng langit. Nakalagpas na ang tatlong purong sa Pangu. Bakit kayo nagmamadali? Bilang tunay na tagapagmana ni Pangu, na ang espiritu ay nagmula sa Ama ng Diyos. Kahit na hindi nila natanggap ang Hongming Purple Key mula sa langit. Kahit na hindi sila kinikilala ng langit. Maaari itong umabot ng higit sa 100 yuan. Kahit na hindi kayo makapagsanto. Madali lang makamit ang Hunyuan Dalo Jinxian. O masasabing, tanggapin ang Hongming Ziki. Ito ang inyong tatlong purong ibinibigay na liham ng katapatan sa langit at Hong Jun. Nang maisip ito, hindi maiwasang umiti ng mapait si Zhu Jiuyin. Matagal na itong nangyari. Sila ang mga ninuno at ang tribo ng mga shaman na hindi tumitingin sa mga malalaking pangyayari. Kahit na mga hangal na umaakyat laban sa agos. Sa sandaling ito, kahit na gaano pa katigas ang puso ni Zurong at si Gonggong, nararamdaman din nila ang malalim na kalungkutan at galit ni Zhu Jiuyin. Bigla silang nagnanais na magtanong ng isang bagay. Ikalawang kuya, ano ba talaga ang nakita mo sa daloy ng panahon? Ngunit sa huli, kahit sina Zurong at Gonggong ay hindi natanong ang tanong na ito. Dahil sa kanilang bahagyang kaalaman. Tungkol sa resulta na ito, ay napakababa. Napakababa na hindi na kayang ipaliwanag ni Zhu Jiuyin. Napakababa na hindi na ito matanggap ng mga ninuno nila. Malalim na huminga si Zhu Jiuyin. At ang kanyang ekspresyon ay muling naging malinis at malamig. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. At ang hindi dapat sabihin. Sa tingin ko, alam niyo na rin ang mga yon. Ngayon, kailangan niyo na lang akong sabihin. Totoo bang hindi natutulog ang angkan ng mga mangkukulam? Sinasabi niyo ito sa akin dati. Tungkol sa pagkakaroon ko ng pinakamataas na kapangyarihan sa desisyon. Ito ba ay totoo pa rin? Kumagat si Di Jiang sa kanyang ngipin. Ito ay isang mahalagang bagay para sa buong angkan ng mga mangkukulam. Kahit ako, hindi ko kayang magdesisyon ng mag-isa. Kaya't hayaan nating ang 12 ninuno ng mga mangkukulam ang gumawa ng huling desisyon. Batay sa prinsipyo ng kaunting sumunod sa nakararami. Gumawa ng inyong desisyon. Sumasang-ayon sa opinyon ni Zhu Jiuyin. At kinikilala na si Zhu Jiuyin ay may pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya. Itaas ang kamay. Laban sa opinyon ni Zhu Jiuyin at hindi kinikilala na si Zhu Jiuyin ay may pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya. Huwag itaas ang kamay.
Tapos na. Tumingin si Dijang sa paligid ng mga ninuno at mangkukulam. Sa huli, siya ang unang nagtaas ng kamay. Ako si Dijang, ang ninuno ng espasyo. Sang-ayon ako. Sa sandaling bumaba ang salita ni Dijang. Pangalawa si Hao Tu ang nagsalita. Ako si Hao Tu, ang ninuno ng lupa. Sang-ayon ako. Sa wakas, tanggalin si Qiang Liang, si Zurong, at si Gonggong. Kahit na sa simula ay nag-aalinlangan. Nakatayo sa panig ni Zhu Juyin, pinili ni Shebishi na sumang-ayon sa pagkakataong ito. Nakita na rin ni Qiang Liang na pumili si Shebishi na nasa panig ni Zhu Juyin. Hindi maiwasan ng tatlong Qiang Liang na magbago ng kulay ang mukha. Nagtinginan sila sa isa't isa. Pagkatapos ay tiningnan nila ulit kung sino ang hindi pa rin tumataas ang kamay hanggang ngayon. Tinitignan nila ng walang emosyon si Yan Juyin. Sumimangot siya. Ako ang pangunahing mangkukulam ng kulob, si Qiang Liang. Sang-ayon ako. Ako ang pangunahing mangkukulam ng apoy, si Zurong. Sang-ayon ako. Ako si Gukong, ang pinuno ng tubig. Sang-ayon ako. Maliban kay Zhu Juyin, lahat ng mga pinuno na naroroon ay nagpahayag ng kanilang opinyon. At pumili ng pagsang-ayon sa opinyon ni Zhu Juyin sa pagkakataong ito. At kinilala na siya ay magkakaroon ng pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya. Malalim na huminga si Zhu Juyin. At dahan-dahan ding itinaas ang kanyang kanang kamay. Ako ang ninuno ng oras, si Zhu Juyin. Sang-ayon ako. May mga ninuno na mainitin ang ulo. May mga malamig na parang yelo. At may mga matapang at mahilig sa labanan. Ngunit walang sinuman ang hindi mapagkakatiwalaan. Kung sinabi ng sang-ayon, tiyak na ito ay ipatutupad ng walang bawas. Kasabay nito, ang kalooban ng 12 ancestor shaman ay ang pinakamataas na kalooban ng mga shaman. Pagkatapos, ang malalaking puwersa sa panahon ng Chaos ay nag-alala. Dahil nakikita nila, kasabay ng isang utos na ipinadala mula sa palasyo ni Pangu. Ang buong tribo ng mga shaman ay nagsimulang mabilis na iwanan ang kanilang dating saklaw ng ekspansyon. At mabilis na nagsama-sama sa pinagmulan ng tribo sa paanan ng bundok ng buwan. Sa loob ng pambansang hardin. Kuya, ano ba talaga ang gustong gawin nitong mga ancestral shaman? Parang nararamdaman ko na may mga walang utak na ito na magpapagawa ng gulo. At malaki pa ang plano nila. Sa harap ng tanong ni Tai, hindi maiwasan ni Dijun na magpuyos ang noo. Baka ayaw tanggapin ng mga ancestral shaman at ng mga witch clan ang pagkatalo sa nakaraang labanan. Kaya gusto nilang labagin ang kalooban ng ancestor daw. Nais na pag-isahin ang lakas ng buong angkan. Upang mahuli ang buong lahi ng mga demonyo. Lumihis ang mata ng Konpeng. At pagkatapos ay inilahad ang kanyang ideya. Pagkasabi nito, kabilang ang mga mataas na opisyal ng lahi ng mga demonyo tulad ni Nanua at Fuxi. Hindi nila napigilan ang kanilang mga ulo na tumango. Sa ganitong sitwasyon, buong daigdig ng Hong Huang, dapat walang sinuman ang mga has na labagin ang kalooban ng Dao Zu Hongjun. Ngunit ang problema ay, itong mga ancestor witch na ito, hindi sila basta-basta. Sa nakaraang mga gawin ng ancestor witch, talagang posible ang labagin ang kalooban ng Dao Zu. Talagang maaaring mangyari ito. Kung ang mga shaman ay ibubuhos ang lahat ng kanilang lakas para lipulin ang mga mataas na antas ng mga demonyo. O kaya'y umatras. At gawing tatlo sina Dijun at Tai. Ano naman ang mangyayari? Sino ang nag-utos na ang bawat shaman ay may taglay na kapangyarihan ng paglikha? Hindi ba't narinig mo na kahit si Dao Zu Hongjun ay nagsabi na huwag basta-basta galawin ang mga shaman? Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Ang agarang kailangang gawin. Dapat na nating agad na pumunta sa Purple Cloud Palace. Humingi ng tulong sa Diyos ng daan. Habang nakikinig si Tai, lalong naniniwala na maaaring totoo ang sinasabi ni Konpeng. Agad niyang pinilit si Dijun na tumakbo papunta sa Purple Cloud Palace. Nais ni Dijun na tumanggi. Ngunit sa huli, hindi siya nakipaglaban. Dahil natatakot din si Dijun. Kahit na sa tuwing may nangyayari, tumatakbo siya sa Zixiao Palace. Talagang nakakasira ito sa reputasyon ng Emperador ng Langit. Ngunit hindi natatakot sa 1,000, natatakot sa 1,000,000. Kung sakaling muling makabuo ang mga ninuno ng tunay na anyo ni Pangu, sila ni Tai ay magkasamang mag-aalay ng Chaotic Bell. Baka mapasabog pa sila. Kahit na malakas ang Chaotic Bell. Pero ngayon, Tai ay hindi pa rin ganap na nakalinis ng orasan ng kaos, hindi ba? Ang galaw ng mga Ancestor Witch at ng Wiccan Clan. Siyempre, hindi mapapalin lang si Hongjun na naninirahan sa Zixiao at nagmamasid sa buong Chaos. Naisip ni Hongjun. Sa huli, hindi pa rin siya pumili na makialam. Sa katotohanan, ngayon, maging ang mga Ancestor Witch o ang Wiccan Clan, nag-ipon lang sila. Hindi talaga sila nakipaglaban sa mga demonyo. Sa ganitong sitwasyon, ano ang magagawa ni Hongjun? Kung hindi nagkakamali ang mga pangunahing shaman. Kung sinubukan nilang direktang lumaban sa mga pangunahing shaman, mapapaharap sila sa parusa ng kalangitan. Makikipagbakbakan sa pinakamataas na kapangyarihan. Ganitong bagay, talagang hindi kayang gawin ni Hongjun. Ngunit si Hongjun ay si Hongjun. Mabilis siyang nakaisip ng solusyon. Kung hindi ako nagkakamali. Sa kasalukuyan, kasama ang Sankin, ang mga nilalang sa Hong Huang, ay tiyak na puno ng pag-aalinlangan sa mga ninuno at sa angkan ng mga shaman. Maging may takot pa sila. Dahil may takot at pangamba. Gamitin na lamang ang takot at pangambang ito. May plano si Hongjun. At tahimik na naghihintay kay Dijun at Tai na dumating. Sa ilalim ng pagbibigay ni Hongjun, hindi nagtagal ay nakarating na si Dijun at Tai sa Zixiao Palace. Harap-harapan sa matinding pagmamakaawa ni Dijun at Tai kay Hongjun. Hindi man lang binuksan ni Hongjun ang pintuan ng Zixiao Palace. Ngunit iniwan niya lamang isang salita kay Dijun Tai. Ang may kabutihang loob ay maraming matutulungan. Ang walang kabutihang loob ay kakaunti ang tutulungan. Umalis na kayo. Matapos sabihin ito, isang iglap siyang kumaway. Si Dijun Tai ay nailipat pabalik sa Jiang. Sa palagay ko, may malalim na kahulugan ang salitang iyon ng Ancestor Dao. Marahil ay may malalim na ibig sabihin ito.
Maingat na pinag-isipan ni Tai, at pagkatapos ay ibinigay ang kanyang opinyon. Ngunit ang mga salitang ito ay tiyak na tamang walang kabuluhan. Basta't hindi kaakit-akit, ay mauunawaan ng lahat na hindi maaaring walang dahilan si Hong Jun. Pinipigilan ang pag-angat ng kanyang mga mata. Malalim na sinabi ni Dijun, ang kasalukuyang problema ay, ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga salitang ito ng Daozu? Ito, sa sandaling ito, kahit si Nanhua at Fuxi ay hindi nakaiwas sa pagkunot ng kanilang noo. Sa huli, si Konping pa rin ang tumayo. Mga mahal na Ginoo, at ang Emperador Nua at Emperador Ra. May ideya ako, mga mahal na Ginoo. Sa ilalim ng mga tingin ng mga Diyos na si Dijun at Tai, dahan-dahan sinabi ni Konping, posible ba na mayroon din tayong mga kaibigan sa lahi ng mga demonyo? Ang mga kaibigan na ito ay maaaring maging tulong sa ating lahi. Kung makakakuha tayo ng sapat na tulong, hindi ba ito ay naayon sa sinabi ng ating Ama ng Daan? Ang mga nakatanggap ng kaalaman ay maraming tulong, ang mga nawalan ng kaalaman ay kaunti ang tulong. Na banal na utos. Ayos. Maganda ang pagkakasabi. Sa sandaling ito, si Dijun ay labis na natuwa at hindi nakapagpigil na pumalakpak at pumuri. Si Tai sa tabi. Fuxi, si Nua ay hindi makapagpigil na tumango. Ang mga halimaw ay magdaraos ng kumperensya sa langit. At inaanyayahan tayong dumalo. Anong masasabi niyo, mga kapatid? Hawak ko ang imbitasyon na personal na ibinigay ni Bais, na may kaunting makahulugang ngiti. At tinanong si Yuanxi at Tongqian sa tabi. Umumbol si Yuanxi. Lene, magandang plano ni Emperor John at Tai. Tinatawag itong talakayan. Ngunit sa totoo lang, gusto lang tayong gawing suporta. Si Tongqian ay hindi nakaiwas sa pag-ungol. Kailangan pa rin nating pumunta. Kami ay mga tunay na disipulo ng aming guro. Kung ang patriarka ay tahasang tututol sa kalooban ng guro, at tayo bilang mga disipulo ay hindi kikilos, hindi ba't magiging katatawanan iyon sa buong mundo? Sige, gawin na natin. Ako ang magpapasya. Ngunit talagang makikipaglaban tayo sa patriarka. Para lang sa 2 taong ito, sina Dijun at Tai. Ang nagsabi nito ay si Tongqian. Hanggang ngayon, sa mata ni Tongqian, mas malapit pa rin ang relasyon ng mga ninuno ng mga Wu sa kanilang 3 king, kaysa kina Dijun at Tai. Napakunot ang noo ni Yuanxi. Pero sa huli, tumango rin siya. Sang-ayon ako sa opinyon ng bunsong kapatid. Bagaman hindi alam ng mga ninuno ng Wu ang kapalaran ng langit. Ngunit mas mabuti pa ito kaysa sa mga halimaw na may balahibo at mga pangil, na naglalabas ng mga itlog sa basa. Walang magawa. Talagang ayaw ni Yuanxi sa mga halimaw. Tinatawag silang mga naglalabas ng mga itlog sa basa, na may balahibo at pangil. At ano naman ang sitwasyon ng mga ninuno at mga shaman? Hindi malinaw sa iba. Paano hindi alam ng Yuanxi na siya ay isang tunay na tagapagmana ni Pangu? At katulad ni Tongqian, si Yuanxi ay may pakiramdam na mas malapit ang ugnayan ng kanilang ninuno sa kanila. Isang para sa Yuanshen, isa para sa purong tinta. Pareho silang pinakamalapit na tinta ni Pangu. Sa malawak na Hong Huang, sino ang hindi nakakaalam na si Yuanxi ang pinakamaingat? Hindi ko binigyan ng pahayag si Yuanxi at Tongqian. Ngunit may malalim na kahulugan ang sinabi ko. Kahit ano paman, kailangan pa rin nating pumunta. Kung talagang natalo ng mga ninuno ang mga demonyo at naging hari sa malawak na panahon, sa oras na yon, karamihan sa kapangyarihan ng kalikasan ay mapupunta sa mga ninuno at sa mga witchcraft. Kung sakali man, narinig mo ito, hindi maiiwasan na may kaunting takot na lumitaw sa mga mata ni Yuanxi at Tongqian. Nga, ang mahalaga ay ang Ama ng Diyos. Para sa Sun King, ang pinakamainam na Pangu, dapat ay hindi na muling babalik sa Hong Huang na Pangu. Kritikal ang sitwasyon. Kaya sa pagkakataong ito, ang paanyaya para sa taunang pagtitipon ng mga Diyosa ng Diablo ay naipadala ng napadali. Kaya binigyan lang sila ng 100 araw para maghanda. 100 araw. Hindi na ito gaanong mahaba sa modernong panahon, lalo na sa napakalawak na mundo ng Hong Huang. Ganito lang. Sa tingin pa ni Dijun at Tai, masyadong matagal na ang naantalang panahon. Tulad ng sinabi ni Tai, paano kung samantalahin ng mga mangkukulam ang pagkakataon at umatake sa amin, mga demonyo? Ngunit dito ay sa panahon ng Hong Huang. Kung hindi pa man kami binibigyan ng kahit 100 araw na paghahanda, magmumukha itong hindi marangal at magpapakita rin na ang mga demonyo ay walang laban sa harap ng mga mangkukulam. Pwede bang umasa sa tulong mula sa labas? Ang susi ay nasa tumatanggap ng tulong. Kaya ba nating labanan ang mga unang pagsalakay ng kaaway? Kaya, makakarating ang tulong. Kung malinaw na hindi mo kaya, madali kang matatalo ng kaaway. Kaya tiyak na hindi darating ang tulong. Tulong. Sa huli, ito ay isang uri ng tulong lamang. Ang mahalaga pa rin ay kung gaano katibay ang iyong sarili. Nakikita mong wala nang magagawa. Sa huli, si Fuxi ang bumangon. Ibinuwis ang 1,000 taon ng kanyang espiritual na lakas. Nagpupumilit na suriin ang langit. Sa huli, nakabuo siya ng konklusyon na sa loob ng 1 taon, na hindi magpapalakpakan ang mga ninuno sa pag-atake sa mga demonyo. Kung gaano kahusay si Fuxi sa larangan ng pagsusuri, naiintindihan ng lahat, lalo na ang konklusyon na ito. Kahit na si Fui ay nagsakripisyo ng 1,000 taon ng kanyang espiritual na lakas. Sa susunod na 100 araw, bagamat ang mga witch sa lahi ay patuloy na nagtitipon, sa ilalim ng bundok Buzhou sa kanilang pinagmulan, ngunit mula simula hanggang katapusan, hindi kailanman pinili ng mga pangunahing witch na umatake sa mga demonyo. Sa kabaligtaran, ang buong pinagmulan ng lahi ng Wu ay parang isang itim na butas.
Lahat ng muna pumapasok sa kanilang pinagmulan ay hindi na kailanman nakalabas pa. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang nakatawag ng pansin at pagdududa ng lahi ng Yao na patuloy na nagmamasid sa Wu. Maging si Hongjun na nasa malayong Zixiao Palace ay hindi maiwasang mapakunot noo. Ano ba talaga ang ginagawa ng mga ninuno ng Wu at ng Wu tribe? Yung pakiramdam na may bagay na hindi mo na kontrolado. Talagang hindi maganda. Wala tayong magagawa. Ang lupain ng Wu tribe ay sakop ng kapangyarihan ng Pangu Hall. Kahit si Hongjun, pati ang dao ng langit ay hindi kayang alamin ang lahat ng nasa loob. At ito, malinaw na ito rin ang pinakamalaking asim na iniwan ni Pangu para sa mga ninuno at sa lahi ng mga shaman. Sa katunayan, sa mitolohiya ng sinaunang panahon, kahit na sa panahon ng katapusan ng batas, hindi alintana kung mga makapangyarihang Diyos o mga banal ng langit. Maaaring kasama na rin ang langit at si Hongjun. Kaunti lamang ang kanilang kaalaman tungkol sa lahat sa loob ng palaas ng Pangu. Maaari talagang sabihin na ito ay isang lugar na hindi maabot o makontrol ng langit. Ngayon, sa ilalim ng kapangyarihan ng Wu Zhoushan, sa loob ng mga libong milya mula sa Pangu Hall, para sa tadhana at Hongjun, ito ay isang lugar na hindi maabot o makontrol. Sa ganitong paraan, sa gitna ng pagkalito at pagdududa ng maraming nilalang, ang 100 araw ay sa wakas ay lumipas. Sa araw na ito, ang buong kaharian ng mga demonyo ay masigla at puno ng buhay. Ang mga magaganda at eleganteng mga babae, mga mahigpit na gwardiya, at ang lumilipad na phoenix, ang umaangat na dragon, ang tumatakbong kilin at ang mga kakaibang bulaklak at damo na nasa paligid, ay nagpapakita ng buong kaharian ng mga demonyo na mayaman at marangal. Kaya't hindi nakatiis si Yuan Shi na humikbi. Napakalaking karangyaan. Sa sandaling bumaba ang 3 king na altar, makikita si Dijun Tai at ang mga diyosa na si Fuxi, Nuwa at Kunpeng. Ang mga mataas na opisya ng 5 malaking demon court ay sabay-sabay na umalis upang personal na salubungin. Sa usaping katayuan, ang 3 king ay mga tunay na alagad ni Hongjun. Kahit si Nuwa ay kailangang tawaging kapatid na guro. Tungkol sa lakas, ang mga ninuno ay naging likha ng tinta ng Pangu. Ang 3 purong tao ay naging likha ng orihinal na espiritu ni Pangu. At ngayon, napatunayan na ng mga ninuno ang kanilang lakas. Bilang tunay na tagapagmana ni Pangu, kaya't ang kanilang mga kasamahan ay hindi naman nalalayo sa mga ninuno. Paano pa kaya ang lakas ng 3 purong tao na maaaring mas mataas pa? Ang mga mataas na opisya ng lahi ng mga halimaw ay nagdududa pa. Sa kalagayan ng pagtutulungan ng 3 sagrado, ang 5 tao nila ay malamang na makipagkumpetensya lamang ng pantay. Mag-isip pa ng mabuti. Ang mga ancestral na mangkukulam ay may 12 Diyos ng kalangitan na may malaking aray. Kaya nilang tawagin ang tunay na katawan ni Pangu. At paano naman ang 3 sagrado? Baka mayroon din silang mga lihim na baraha tulad ng mga ancestral na mangkukulam. Dahil dito, kaya't naramdaman ang pagdating ng 3 purong tao. Ang mga mataas na pinuno ng lahi ng mga demonyo ay sabay-sabay na lumabas ng palasyo upang salubungin. Maliban sa 3 purong tao, si Zhen Yuanzi ng Wuzhuangguan, si Hong Yun ng Huayundong, at si Dong Wanggong ng Penglai Island, pati na rin si Xiwang Mu ng Sikunlun at iba pang mga makapangyarihan ay nagmadaling dumating. Kabilang dito ang matandang pinuno ng Minghe na bihirang lumabas mula sa dagat ng tinta. Siyempre, sa ganitong malaking okasyon, dapat talagang dumating ang 2 banal ng kanluran. Ngunit iba sila sa ibang malalakas. Hindi lamang sila nahuli sa pagdating, kundi dinala rin nila ang buong 2nd henerasyon ng kanilang simbahan. Kahit na mga inapo o mula sa labas, lahat ay dinala nila. Masyado ng halata na parang nanghihingi ng pabor. Kitang-kita kay Dijun at Tai na nag-aalala sila. Itong si Jia Yin at Zon Tai, talagang hindi marunong makisama. Tai ay naggangalit. Huwag kang magalit. Ang maliit na pagkasira ay nagiging sanhi ng malaking gulo. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang tribo ng mga shaman. Sa wakas, 3,000 bisita ng Zixiao Palace. Maliban sa mga nakasara, karamihan ay nandito na. Pati na ang maraming hindi kilalang makapangyarihan na dumating bukod sa 3,000 bisita ng Zixiao Palace. Malaking bagay na ito. Nang makita ni Emperor John Tai na kahit si Red Cloud, at ang mukhang nakakatakot na si Minghe Laozu, at ang mapanlinlang at malupit na si Panwang Laozu ay dumating na. Alam na nila na ito ay halos tiyak na. Ngunit hindi nila alam. O marahil alam nila ngunit pinili lang na huwag malaman. Ngunit, ang karamihan sa mga makapangyarihan dito ay hindi talaga para kay Dijun Tai. Mas marami sa kanila ang narito upang makuha ang simpatya ni Hongjun. Basta't mabuhay ng matagal. Kahit na isang baboy ay maaaring magbago at maging Diyos na baboy. Lalo na kung makakamit ang kapangyarihan ng mga makapangyarihang nilalang. Sino sa kanila ang hindi matalino at may talino? Mga taong may pambihirang karunungan. Kaya't matagal na nilang napansin ito. Maliwanag na si Hongjun ay nakatuon sa pag-atake at panggigipit sa lahi ng mga shaman. At sa pagitan ng mga mangkukulam at ni Hongjun, paano nila pipiliin? Hindi na kailangang sabihin pa. Kumusta? Sa palagay niyo mayon, maliban na hindi ko pinapayagan kayong sumugod sa langit ng mga demonyo. Mas malalim pa rito, ang ating pakikipaglaban sa mga demonyo. May pag-asa pa ba? Hindi pinansin ni Zhu Juyin ang galit na halata sa mga kapatid. Tahimik siyang nagtanong. Kaya nga, bagamat ang patriarka ay hindi nakakaalam ng kapalaran, dahil wala siyang orihinal na espiritu, at dahil sa matagal na pag-absorb ng maruming enerhiya, kaya't siya ay may impulsive at mapaghariing ugali. Ngunit hindi ito nangangahulugang ang mga ninuno ay kaakit-akit at mga mangmang. Ang kasalukuyang sitwasyon ay maliwanag. Mahigit sa 70% ng mga makapangyarihan sa Hong Huang ay nakagawa na ng pagpili sa pagitan ng mga Wang at mga Yao. At ang suporta para sa mga Yao ay tila walang pagdududa. Mas lalo pang pinabigat ng maraming ninuno ang kanilang puso. Dahil kasama pa rito ang Sun King. Tulad ng pagkakaroon ng magandang damdamin ng Sun King para sa mga ninuno.
Ang mga ninuno ay itinuturing ang Sun King na parang mga kapatid na hindi nagkakapareho ng apelyido. Noong unang pagkakataon na nagbigay ng turo ang Zixiao Palace, minsan, tinulungan pa ng mga ninuno ang Sun King ng malaki. Isipin mo na lang, sino ba ang hindi matalino sa mga makapangyarihan na makakapasok sa Zixiao Palace? Hindi ba talaga nila nakikita ang napakalaking pagkakataon na nakatago sa 6 na mga upuan sa harap? Ang pinakamahalaga ay kombinasyon ni Nanua at Fuxi, o kaya'y ang kombinasyon ni Hongyun at Zhen Yuanzi. Sila ay kabilang sa mga nangungunang likas na demonyo, pero nakakamit lang nila ay isang upuan ng medyas. Pero paano naman ang 3 pure ones? 3 tao ang nakakuha ng kalahati ng medyas. Paano hindi ito magdudulot ng inggit mula sa iba pang mga nangungunang likas na demonyo? Akala niya talaga na ang tunay na pangu ang makakakontrol sa buong mundo. Malawak na kalikasan. Basta't kabilang sa mga nangungunang likas na demonyo. Kahit sino sa kanila ay may ugnayan kay Pangu. Kahit sino ay may mga gawaing may kinalaman sa pagbubukas ng langit. Bukod pa rito, sa loob mismo ng mga likas na demonyo, kahit na sa mga mabababang antas, ang daan ay hindi rin magpapakialam. Sa lugar ng daan, sa pagitan ng mga likas na demonyo, naglalaban sila ng buhay at kamatayan. Lahat ito ay internal na alitan sa pagitan ng mga inapo ni Pangu. Ito ay usapin ng pamilya ni Pangu. Ayaw niyang makialam. Siyempre, kung may isang amoy lotus na demonyong Chaos na walang pakialam, o kaya ang mga kalikasan sa kalituhan ay nananakot sa mas maliit, na ang dakilang daan ay hindi maaaring sangayunan. Sa dakilang daan, si Pangu ang nagbukas ng langit at lupa, nagkaroon ng malaking kabutihan sa kalituhan at malawak na kalawakan. Kahit siya mismo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa malaking kabutihang ito. Para sa kabutihang ito, sa ganitong kalagayan, hinahayaan ang mga lumang halimaw na naiwan mula sa panahon ng kalituhan. Samantalahin ang kawalan ni Pangu upang harapin ang mga inapo ni Pangu. Hindi ba't maliwanag na sinasabi nito sa walang katapusang mga nilalang sa kabuluhan at kalikasan, na maglingkod sa daang dako? Kung 3 na, kawawa ang mga inapo nito, hindi ba? Ang daang dako ay makatarungan na. Paano ito maaaring payagan? Kaya't kahit ngayon, si Hongjun ay iginagalang ng mga nilalang sa kalikasan bilang ama ng daan. Kapag malinaw ng representante ng langit ang sitwasyon, hindi pa rin nila maaaring direktang lumaban sa likas na demonyo. Kung hindi, bakit pa magpaplano si Hongjun ng ganito katagal? Sa halip, direktang papatayin ng Sun King ang mga pangunahing mangkukulam. At kukunin ang Pangu Primordial Spirit at Ink sa loob nila. Para paghaluin sa isang katawan, tiyak na magpapalakas ito ng husto sa kanilang lakas. Mas matindi pa, dapat ganap na maubos ang mga nilalang nakasunod ng orihinal na Diyos ng kaguluhan. Sa ganitong paraan, makakamit ni Hongjun ang tunay na katawan ng Dao ni Pangu. Mula noon, tatawagin siyang Hongjun na maliit na Pangu. Hindi ba't maganda yon? Hindi ito possible. Huwag nang banggitin si Hongjun. Noong una, kahit ang hayop na hari na si Shen Ni at ang demon na si Lu Hao ay hindi naglakas loob na gumawa ng ganitong bagay. Hindi sila naglakas loob na gawin ito. Si Lu Hao ay hindi man lang naglakas loob na hawakan si Jing Zonti. Dapat mong malaman, ang pugad ni Lu Hao ay nasa Mount Sumi. Isipin mo, sa antas ng kapangyarihan ni Lu Hao noon. Kaya ba niyang malaman ang presensya ni Jiayin Zonti? Kaya hindi ito dahil sa takot na gumawa. Ay isang hindi maaring gawin na problema. Bumalik sa panahon ng Zixiao Palace. Noong panahong iyon, may mga nag-udyok sa ibang mga makapangyarihan na magbigay ng presyon sa Sun King, na humihiling na dapat silang magbigay ng kahit 2 pwesto. Ang nangunguna dito ay si Emperor Jontai. Kaya ang pagkapuot at galit ni Yuan Shi sa mga demonyo ay hindi walang dahilan. Kahit na si Tongtian, ito ay sumusunod lamang sa prinsipyo ng walang pinipiling guro at tinanggap ang maraming espiritu bilang mga disipulo. Ngunit halos walang tinanggap na mga demonyo bilang disipulo si Tongtian. Sa mga kritikal na pagkakataon, ang mga ninuno ay nanatiling tapat sa pag-iisip na ang Sun King ay tunay na tagapagmana ni Pangu at tumulong sa Sun King na harapin ang presyon. Ito rin ang simula ng hidwaan sa pagitan ng 12 anito at ni Di Juntai. Bago ito, ang mga anito at ang Jinwu ay halos walang ugnayan. Dahil dito, nang malaman ng mga anito na ang Sun King at si Di Juntai ay nagkasama, at malinaw na pumili ng panig sa mga demonyo sa pagitan ng mga anito at mga demonyo, ang pakiramdam ng pagkalumbay at galit, talagang hindi maipaliwanag sa mga salita. Sa mata ng mga ninuno, ang ginawa ng 3 purong tao ay isang uri ng pagtataksil. Sayang lang, marahil nakalimutan na ng 3 purong tao ang katapangan ng mga ninuno noon. Tungkol naman sa malaking utang na loob na naiwan. Sa mitolohiya ng mga sinaunang Diyos, kasama ng mga ninuno lahat ay nagiging 3. Hindi na lumalabas ang lupa. Ang tinatawag na sanhi at bunga ay hindi na maaring pag-usapan. Kapag masyadong malaki ang sanhi at hindi na kayang bayaran. Paano maaalis ang sanhi at bunga? Ang kanlurang 2 banal ay nagbigay na ng pinakamahusay na sagot. Sa modernong salita, ang may utang na 3 ang tunay na mabuting may utang. Kuya, noon mali ang bunso. Mula ngayon, kung ikaw nagsabi ng East, hindi na ako magsasalita ng West. Anong gusto mong gawin? Walang kondisyon, buong puso akong susuporta. Si Zurong ay may mainit na ugali. Pero siya rin ay taong tumutupad sa salita niya. Sinabi na walang kondisyong susuportahan ang desisyon ni Zhu Jiuyin. Susuportahan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kahit nautusan siya ni Zhu Jiuyin, hindi siya magdadalawang isip. Pagkatapos ng Zurong, nagpahayag din sina Gonggong at Qiang Liang. Pati na ang mga ninuno na nasa panig na ni Zhu Jiuyin noon pa man. Ngayon ay ganap na nagtibay ang kanilang layunin. Si Di Jiang ay may kaunting panghihinayang pa sa pagiging pinuno ng Wuzhu. Ang kapangyarihan ay ganitong bagay. Mahirap itong makuha. Mas mahirap itong bitawan. Ngunit iba na ngayon. Si Di Jiang ay tunay na tinatanggap mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Na si Zhu Jiuyin ang pumalit sa kanya. Naging katotohanan na siya ang pinuno ng Wuzhu. Maaari lamang sabihin na isang pagpili ng Sun King
Ang higit sa libu-libong sermon ni Zhu Jiuyin, at mula sa pagpili ng Sun King, ang mga ninuno ay ganap na nagising mula sa ilusyon, na ang mga ninuno ay tunay na mga tagapagmana ni Pangu. Ang pinakamahalagang nilalang sa Honghuang. Sa katunayan, kapag ang lahat ng mga espiritu ng mga ninuno ay nagbalik sa lupa, ang tribo ng mga mangkukulam ay halos walang katulad. Ang muling pag-ikot ni Hao Tu ay hindi na para sa mga mangkukulam. Nang magising si Gonggong, naramdaman niya ang ganitong kawalang pag-asa. At dahil sa sobrang kawalang pag-asa, lubos din siyang nadismaya sa malawak na mundo. Kaya't si Gonggong ay galit na sinalpok ang bundok Zhou. Kung ayaw mong magpatuloy, huwag na nating pansinin pa. Nakakatawa na noong panahong iyon, ang tatlong purong tao ay naniniwala pa na ang mga ninuno ng shaman ay talagang mga baliw. Sa kabutihang loob, nauna nilang tinukoy ang hangganan sa mga sinaunang mangkukulam. Kahit si Tongtian ay nainis kay Gonggong. Kung mabigo, mabigo. Isang tunay na lalaki, kayang manalo. Kailangan mong matutong tanggapin ang pagkatalo. At ano ang nangyari? Gaya ng bumerang. Bagamat late, darating pa rin. Kapag dumating ang malaking pagsubok ng pagiging Diyos. Kapag halos nawasak ang Jijiao, maaaring maintindihan lamang ni Tongtian ang galit at kawalang pag-asa ni Gonggong noon. Ang pagpupulong ng mga Yao tungkol sa Dao ay tumagal ng 10,000 taon. Sa loob ng 10,000 taon na ito, hindi lang sina Dijun, Tai, at ang mga pinuno ng Yao ang nagmamasid sa bawat kilos ng Wu, kundi pati ang lahat ng makapangyarihan at karamihan ng mga nilalang sa Honghuang. Maging si Hongjun ay nakatutok din sa Wu. Sa huli, napansin nila na simula 5,000 taon na ang nakalipas. Matapos pumasok ng huli ang mga tao ng Wuzhu sa kanilang lupain. Ang buong lupain ng Wuzhu ay tila isang ganap na lugar na sumisipsip ng lahat. At wala nang ibang Wuzhu ang lumabas. Ano ba talaga ang ginagawa ng Wuzhu? Ito ay isang tanong na sinasalamin mula sa pinakamataas na antas hanggang sa mga nilalang na may kaalaman sa galaw ng Wuzhu. Sa katunayan, si Dijun at ang iba pang mataas na antas ng mga demonyo sa nakaraang 10,000 taon talagang hindi makatulog, hindi rin makakain ng maayos, pati na rin sa talakayan sa komperensya. Nagkaroon ng ilang malinaw na pagkakamali. Siyempre, walang sinuman ang nagtawanan kay Dijun. Si Tai at ang mga mataas na antas ng mga demonyo ay ganun din. Dahil hindi naman sila walang pagkakamali. Maaari lamang sabihin na sa kasalukuyang yugto, kasama na si Hongjun, ang mga mataas na antas ng mga sinaunang nilalang ay nakatuon sa kung ano talaga ang balak ng mga ninuno at ng lahi ng mga shaman. Parang, tahimik na nagmamasid ang bata. Tiyak na may ginagawa ang mga demonyo. Pareho lang. Takot din sila sa mga mangkukulam o di kaya'y hindi kumikilos. Kapag kumilos sila, diretsyo nilang gagawin ang isang malaking bagay. At lumipas ang 1,000 taon. Walang kilos ang mga mangkukulam. Ngayon, nahiya ang mga mataas na opisyal ng mga engkanto. Siyempre, isang malaking pagtitipon iyon. Laging may katapusan. Kahit na makapagpaiwan ng maraming makapangyarihan sa Yao Court ng 1,000 taon. Ito na ang hangganan ng Yao Court at ng mga makapangyarihang ito. Nandito ang mga makapangyarihan. Kailangan naman silang asikasuhin ng mga demonyo. Dahil kailangan silang asikasuhin, dapat ay may mataas na antas ito. At pagdating sa Dalu Golden Immortal o kahit sa Quasi-Saint na antas, ang mga ordinaryong espiritu at materyales ay hindi talaga pwedeng umakyat sa mas mataas na antas. Kaya sa loob ng 10,000 taon na ito, ang lahi ng mga engkanto na dating sagana at mayaman hanggang sa sukdulan, ang kanilang pangunahing yaman ay halos maubos na. Hindi na kayang suportahan ng mga engkanto. Maging ang mga makapangyarihang nilalang ay halos hindi na rin makayanan. Kahit gaano pa kaganda ang harem ng mga engkanto, hindi pa rin ito tahanan talaga. Kung meron kang sariling bahay, sino ba ang gustong tumira ng tuloy-tuloy sa bahay ng iba? Bukod pa rito, sa panahong ito, ang paunahing usapin sa kalawakan ay ang pagsasanay pa rin. Malinaw na sinabi ni Hongjun na si Zixiao Palace ay magtuturo lamang ng 3 beses ng daan. Bawat isa ay may 3 yugto ng panahon sa pagitan. At ang panahon ng pagtuturo ni Hongjun ay sa loob ng 10 yugto. Walang duda na ang mga kapangyarihan ng mga Diyos ay nagmamadali sa pag-unlad. Ngayon, nag-aksaya na sila ng 10,000 taon sa lahi ng mga demonyo. Kung magpapatuloy sila sa pag-aaksaya, tiyak na maapektuhan na ang kanilang pagsasanay. Nakikita na pareho silang hindi na makapagpatuloy. Kaya't ang kumperensya ng talakayan ay tiyak na magtatapos na. Nang ang mataas na antas ng lahi ng mga demonyo tulad ni Dijun at Tai, sa huli, nang bibilangin ang inventaryo, halos hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Milyong taon ng akumulasyon. Naubos na. Bakit ganito ang hirap ng ating lahi? Si Dijun ay talagang matatag na tao. Ngunit nang makita ang imbaka ng lahi na halos makatakbo ng daga, talagang hindi na niya kayang tiisin. Sinasabi mo ba na sadyang ganito ng mga mangkukulam? Gamit ang ganitong paraan na parang totoo at peke. Parang niloloko nila kami, ang mga demonyo. Ang layunin ay gawing ubos ang yaman ng aming kaharian. Si Nuwa ay nag-aalinlangan. Pero ipinaliwanag niya ang kanyang naiisip. Ngunit bago pa man magsalita si Dijun, si Tai ay nagagalit at patuloy na kumakaway. Hindi possible. Talagang hindi possible. Sa totoo lang, hindi lang si Tai. Ngayon, si Dijun. Si Kunpeng at Trixie ay sobrang excited. Nagbibiro lang. Para sa mga nakatataas na demonyo tulad ni Tai, hindi matalo ang mga pangunahing shaman ay nakakaembaras na. Kasabay nito, maaari rin silang manalo sa pamamagitan ng dami ng mga ninuno. Sa isang sitwasyon ng isa-isa, kaya nilang makipaglaban sa sinumang ninuno, nang hindi nalulugmok sa pag-uusap, sa mga halimaw at sa mga makapangyarihan sa labas. Ngunit kung ikukumpara sa lakas, kung tatanggapin nila ang sinasabi ni Nuwa ngayon, hindi ba't ito ay nagpapatunay na sila ay pinadapa ng mga ninuno sa talino? Siyempre, ang mga ninuno ay talagang simbolo ng mga mangmang at walang isip. Sa kabila nito, ikaw, Dijun at Tai at iba pang mga demonyo, ay naloko ng mga ninuno.
nawasak. Sa sandaling ito, kahit ang may pinakamabuting ugali, ramdam ni Fuxi ang labis na pagkabigo. Ngunit kahit hindi nila ito aminin, parang mayroong isang boses sa kanilang kalooban na nagpapaalala sa kanila na maaaring totoo ang sinabi ni Nua. Pupunta na ako sa pagninilay-nilay. Hindi ko tatapusin ang 3 talampakan. Kalagayan ng pagiging huling banal. Hindi talaga ako lalabas ng pinto. Si Tai ay nanlaki ang ngipin. Naglabas ng isang matinding nakakatakot na ngiti. At agad na nagtungo sa silangan ng palasyo ng Diyosa upang magbago ng anyo. Ay, ang mga ninuno at ang mga mangkukulam, kayo ang aking kailangan. Sa malayo, ang sigaw ni Tai ay tila sumabog, tulad ng walang katapusang apoy ng araw mula sa bituin ng araw, na umuusbong sa buong kaharian ng mga demonyo. Si Dijun, Kunpeng at Fuxi ay nagtinginan sa isa't isa, at pagkatapos ay mariing kinagat ang kanilang mga ngipin. Maghiwa-hiwalay na tayo. Si Dijun ay may kaunting panghihina ng loob. Walang magawa, kumaway lang siya ng walang lakas. Maraming ingay sa labas. Pero sa loob ng pinagmulan ng mga witch, tila mapayapa. Akala ni Zhu Jiwin na agad niyang tawagan lahat ng witch pabalik sa pinagmulan. At saka ipahayag na mula ngayon, iiwanan na ng mga witch ang lahat ng sakop maliban sa pinagmulan. Pero ang desisyong ito ay tututol sa karaniwang mga mababang antas na witch. Ngunit ang hindi niya inasahan ay, nang matanggap nila ang balita, kahit na nakaramdam sila ng galit at hindi pagkakaunawaan, sa huli ay tahimik pa rin nilang tinanggap ang desisyon ni Zhu Jiwin. Sa ilalim ng impluwensya ng milyon-milyong modernong aklat, si Zhu Jiwin ay nagbago na talaga kumpara noon. Aktibong siyang lumapit sa ilang mga mababa at gitnang antas na mga mangkukulam, at tinanong sila kung ano talaga ang kanilang mga saloobin. Sa tingin ko, dahil ang desisyong ito ay pinagsama-samang ginawa ng 12 mga ninuno, tiyak na tama ang desisyong ito. Ang tribong kinabibilangan ko noon ay nasa kanlurang bahagi ng mundo. Doon ang lugar na may pinakamaraming maruming hangin sa mundo. Hindi ako natatakot na pagtawanan ng mga ninuno. Tuwing sumisipsip ako ng mga maruming hangin na yon, talagang masakit. Yung sakit na umaabot sa buto at maging sa kaluluwa. Kaya kung maaari kong iwanan ang mabigat na trabahong ito, handa akong gawin yon. Oh, dakilang espiritu. Kahit na wala akong orihinal na espiritu, masyado akong magaspang at mabangis. Ngunit hindi naman ako kaawa-awa. Nararamdaman ko pa rin ang mga nilalang sa paligid ko. Nakaraniwang nalalayo o kahit na nagiging kaaway ng ating tribo. Dahil hindi nila tayo tinatanggap. Bakit tayo mananatili roon para sumipsip ng mga maruruming enerhiya mula sa lugar na yon? Tama si Haoji. Ginoong ancestor, pakiusap magbigay ng hatol. Kung hindi dahil sa pangangailangang sumipsip ng maruming enerhiya ng lupa, bakit pa kami, ang mga shaman, manghuli ng mga halimaw? Sa huli, kami ang nanghuli ng mga halimaw. Laging lumalabas ang mga halimaw at inaatake kami. Sinasabi pa nilang kailangan nilang maghiganti para sa kanilang lahi. Ang mga halimaw ay may galit sa aming mga shaman. Maaari ko pang maunawaan yon. Ngunit hindi kami kailanman. May mga nilalang mula sa hindi demonyong lahi na kumilos. Bakit sila'y ganito kalayo at may pagkapuot sa ating lahing mago? Ito ang unang pagkakataon na may isang ninunong mago na naghahanap ng mga ideya mula sa mababang lahi ng mago. Kaya't agad na tinanggap si Zhu Jiwin ng maraming mababang lahi ng mago nang may masiglang pagtanggap. Dahil sa wakas, may isang ninuno ng mago na handang makinig sa kanilang tinig. Hindi inasahan ni Zhu Jiwin na ang karamihan sa kanyang mga tao ay talagang matagal nang gustong bumalik sa kanilang lupain. Sa mga ito, mahigit sa 5% ng mga tao ay ayaw manatili sa labas ng kanilang lupain. Dahil ang pangunahing dahilan ay ang pag-akit ng maruming hangin ng lupa. Sobrang sakit talaga. Bilang karagdagan, mayroong 4% ng mga tao na nakakaramdam na ang kanilang lupain ay karaniwang nalalayo o kahit na nagiging kaaway sa mga mambabansang shaman. Kahit anong nilalang, paano maaaring magustuhan ang mabuhay ng matagal sa isang lugar na puno ng malamig na karahasan o kahit na puot? Tungkol sa natitirang wala pang 1% ng mga shaman, sila ay isang maliit na bahagi na hindi masyadong gustong bumalik. Ngunit ang kanilang mga problema ay mas malala pa kaysa sa 2 uri ng mga shaman. Ito ay dahil sa halos 2% ng mga shaman na patuloy na pinahihirapan ng maruming hangin at sa patuloy na paglayo at pagkapuot mula sa labas. Mayroon na silang tendensyang sumuko. Ang kanilang mga ideya ay napakasimple. Sinasabi nyo na kami mga shaman ay malupit at masugid. Kakainin ba ang tinta ng mga nilalang? Kung ganon, mabuti. Dahil sinabi nyo na yan, kami mga wika ay susunod na lang. Gagawin namin ito ayon sa inyong naiisip. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Zhu Jiwin, Siyam, 00, 50, 21,700 at 60, 00, 50, 21,700 at 60. Kung bakit ang wika ay humaharap sa halos ganap na pagkalipol. Ngayon ay unang beses pa lamang na naganap ang digmaan ng mga Wraith. Pangalawa pa lamang ang sermon ni Hongjun. Mula sa huling labanan ng mga Wraith, nasa pagitan ito ng daan-daang o libu-libong taon. Sa loob ng daan-daang o libu-libong taon, sapat na ito upang ang ganitong uri ng pag-isip ay unti-unting kumalat sa buong lahi ng mga Wraith. Sa oras na yon, ito ay orihinal na hindi umabot sa 10%. At ang lahi ng mga manggagaway ay maaaring tumaas sa 4%, 5% o higit pa. Mas nakakatakot pa ay malamang na isa sa katuparan nila ang kanilang mga ideya. Isipin mo, ang higit sa 4% ng mga tao sa lahi ng manggagaway ay nasa gitna ng masugid na pagpatay sa mga nilalang ng kalikasan. Kahit gaano pa karaming kabutihan ang taglay ng lahi ng manggagaway, hindi ko na kayang tiisin ang ganitong uri ng pagkonsumo. Sa sandaling ito, si Zhu Jiwin ay nakaramdam ng pasasalamat. Kasabay nito, malalim niyang naramdaman na shaman, si Dijeng at ang iba pang mga ninuno ng mga shaman ay gaano ka-immature at katawa-tawa ang kanilang pamamahala at paghahari noon. Bilang pinakamalakas sa lahi ng mga shaman, pinakamataas na katayuan,
Pinakamakapangyarihang ninuno. Hindi man lang alam ang saloobin ng karamihan sa mga tao sa tribo. Ito ay malinaw na tanda ng pagbagsak sa mga kasaysayang nabasa ni Zhu Jiuyin, na talagang tanda ng pagkawasak ng bansa. Sa kasaysayan, ang simula ng pagbagsak ng anumang dinastya ay nagsisimula sa kawalang kakayahang epektibong tumanggap at magproseso. Nagsimula ang impormasyon at mga problema sa lokal na lugar. Kapag hindi na may parating ang mga bagay mula sa itaas, at hindi na may parating ang mga bagay mula sa ibaba. Dahil dito, mahirap ng kontrolin ng sentro ang lokal. Sa ganitong sitwasyon, nagsimula na ang paghahati at autonomiya ng lokal. Dahil dito, ang pagbagsak ng dinastya ay natural na pumasok sa countdown. Ito, mula sa Qin at Han hanggang sa Ming at Qing. Ganito ang sitwasyon. Sa katunayan, nung ipinasa ni Zhu Jiuyin ang kaugnay na impormasyon sa ibang mga ninuno, si Zurong at ang iba pang mga ninuno na, hindi gaanong namamahala sa mga bagay-bagay ay okay lang. Si Dijiang at si Hao Tu talaga ng takot at nag-aalala. Dahil sa kanilang pamamahala sa mga mangkukulam. Kaya alam nila ang ilang mga bawal sa mundo ng Hong Huang. Naiintindihan nila na, kung talagang palalampasin ang ganitong paniniwala. Sa huli ay magdudulot ito na ang mga mababang antas na mangkukulam ay magsisimulang magsagawa ng malawakang pagpatay sa ibang mga lahi ng mga nilalang sa Hong Huang. Ito ay isang kasuklam-suklam na kasamaan na ikinagagalit ng langit at lupa. Ang resulta nito ay tiyak na magdudulot ng pagkalipol ng angkan ng mga mangkukulam. Sa punto na ang kabutihan ni Pangu ay tuluyang mauubos. Kapag naubos na ang kabutihan ng mga mangkukulam, ay nagsisimula na ang kanilang pagkawasak. Nagsasama-sama na. Lahat ay nagsasama-sama na. Di maiwasang magpahayag si Dijiang ng kanyang saloobin sa hilagang lupa. Ngayon, mahirap na akong mag-isip. Ano nga ba ang nakita ng ikalawang kapatid sa daloy ng panahon? Maaari bang sabihin kung wala ang ikalawang kapatid? Ang pagsisikap na ito ay hindi magtatagumpay. Kung magpapatuloy ito, ang kapalaran ng ating ninuno at ng tribo ng mga shaman ay maliwanag na. Habang si Dijiang at Hao Tu ay nagdadalamhati at natatakot, isang malaking mukha ang lumapit. Kuya at si Hao Tu na babae. Ano ang pinag-usapan ninyo ng tahimik? Ang nagsasalita ay si Zurong. At sa harap ni Zurong na medyo nakakatawang mukhang bata. At puno ng pagnanais na matuto. Unang naramdaman ni Dijon at Hao Tu kung bakit si Zhu Jiuyin ay kayang ipahayag ang lahat ng bagay ng hayagan. Ngunit sa huli, pinili pa rin ang kasalukuyan, na napakakomplikado na sa sukdulan. Hindi na kaya. Napakahirap. Sabi ni Dijiang at Hao Tu ng sabay. Ang panahon ay lumipas na ng 3,000 taon. Para sa karamihan ng mga nilalang sa Hong Huang. Sa loob ng 30,000 taon na ito, walang duda na ito ang pinakamakapayapa at pinakamasaya na 30,000 taon. Mula nang ipanganak ang mga espiritu mula sa langit. Una, lahat ng milyong mga mangkukulam ay tinipon pabalik sa kanilang pinagmulan. At pagkatapos ay hindi na sila muling lumabas. Tungkol naman sa mga halimaw. Sa panahong ito, kasabay ng mga mataas na leader tulad ni Dijon at Tai, nagsara silang lahat sa kanilang mga silid. Ang mga halimaw ay nakaranas din ng isang panahon ng kapayapaan at pag-unlad. Maliban sa dalawang lahi ng mga wizards at liches, ang mga makapangyarihang nilalang sa sinaunang mundo ay kasalukuyang nag-abala sa kanilang pagninilay. Na masigasig na sinisipsip ang kakanyahan ng ikalawang talumpati ni Hong Jun upang maging pagkain para sa kanilang pag-unlad. Kapag hindi nagkakaroon ng gulo ang mga lahi ng wizards at liches, ang mga makapangyarihang nilalang sa sinaunang mundo ay nag-abala sa kanilang pagninilay. Kaya't ang sinaunang mundo ay nagiging mapayapa at masaya. Ngunit, sa ilalim ng ganitong kapayapaan at kalayaan, nakatago rin ang ilang krisis na hindi napapansin ng tao. Walang nakakapansin na ang maruming hangin sa mundo ay unti-unting dumarami. Ang maruming hangin na ito ay sa katunayan ay isang negatibong enerhiya na iniwan ng pagkamatay ni Pangu at ng Diyos ng Kabuluhan. Ito ay kabaligtaran ng malinis na hangin na puno ng likha at buhay, kumakatawan sa pagkawasak at pagpatay. Para sa mga nilalang, ang maruming hangin ay hindi lamang humaharang sa mga meridian, nagdadala ng dumi sa katawan, kundi nakakasira rin sa orihinal na espiritu, at nagdudulot ng panganib na bumabalot sa karunungan, na malubhang nakakaabala sa pagkakaisa ng mga monghe at ng langit. Ginagawang mahirap maunawaan ang mga batas. Lumagpas sa hangganan. Kung patuloy na nasa ilalim ng maruming hangin, maaaring maging demonyo, at tuluyang maging isang halimaw na tanging alam ay ang pagpatay. Kung ito ay nakakaapekto lamang sa mga nilalang, ayos lang iyon. Mas malala, ang maruming hangin ay may malaking negatibong epekto sa mundo ng mga sinaunang panahon. Ang pagkalat ng maruming hangin ay nagdudulot ng kawalan ng malinis na hangin. Walang natitirang purong hangin. Nauubos ang espiritu ng kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang mga dating masaganang lugar ay magiging marumi at walang espiritu. Kahit ang mga karaniwang halaman ay hindi na kayang lumago. Ang pinakamahalaga, ang masamang hangin ay magdadagdag ng karma sa mundo. Ang karma na ito ay isang uri ng puwersa na iniiwasan ng mga banal at ng daan ng langit. Kapag ang karma ay lumampas sa isang tiyak na limitasyon, kahit ang mundo ng mga sinaunang panahon ay maaaring harapin ang pagsalakay ng magulong apoy ng karma. Sa madaling salita, ang mundo ay humihina at bumabagsak. Kung malaki, buong mundo ng Hong Huang ay maaaring mapuno ng kalituhan. Maaaring matupok ng apoy ng kasalanan. Ngunit palagi ng ganito, dahil ang mga pangunahing mangkukulam at ang tribo ng mangkukulam ay kailanman hindi nagising ang kanilang katalinuhan. Kaya't kusang loob nilang niyayakap ang maruming hangin mula sa kalawakan at lupa. Dulot nito, kahit alam ng mga nilalang sa Hong Huang na nakakatakot ang maruming hangin,
Ngunit hindi nila kailanman tunay na naramdaman kung ano ang dulot ng pagkalat nito. Kung ano ang magiging seryosong epekto kapag ito ay lumaganap. Sa mitolohiya ng panahon ng kalawakan, noon ay may mga ninuno at mga shaman. Pagkatapos na mawala ang mga ninuno at shaman, mayroon namang ikalimang siklo ng muling pagkabuhay na ginawa ni Earth Mother, na maaaring magbago ng malinis at maruming hangin sa mundo. Ngunit sa panahong ito, dahil si Zhu Juyin ay pinalad na makalampas sa napakaraming panahon, hanggang sa ibaba ng ilog ng oras. Sa mas maswerteng pagkakataon, nakabasa ako ng ilang nobelang tungkol sa mga sinaunang panahon. Maraming bagay ang talagang nagbago. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kasalukuyan, ang paglaganap ng maruming hangin at pagsalakay ay nasa simula pa lamang. Para sa napakalaking sinaunang mundo, ito ay katumbas lamang ng paglagay ng isang dakot ng buhangin. Sa karagatan, ang ganitong uri ng maruming hangin ay katulad ng trangkaso sa lipunang tao. Pareho silang may katangian na sa simula, ay maaaring makaapekto lamang sa ilang tao at nilalang. Ngunit kapag pinabayaan itong kumalat at umatake, parang bawat pagsabog ng trangkaso ay tiyak na mabilis na maghahari sa buong lipunang tao. Kapag ang maruming hangin ay ganap ng umunlad, ang bilis ng paglaganap at pagsalakay nito ay malayo pang higit sa inaasahan ng lahat ng nilalang sa Honghuang. Kaya sa ngayon, matapos ang 3,000 taon ng pag-unlad, ang epekto ng maruming hangin sa mundo ng Honghuang ay tila nananatiling napakaliit. Ngunit ang paglaganap at pagsalakay ng maruming hangin ay lumalaki ng eksponensyal. Kung pahahabain ang sukat ng panahon sa 300,000 taon o maging 1,000,000 taon, tiyak na magiging isang sakuna ito na magwawasak sa Honghuang. Ngayon, ilipat ang pananaw sa loob ng lupain ng mga nito. Kailangan kong aminin, ang kalikasan ng mga nilalang ay talagang tamad at ayaw ng hirap, kahit na ang lahi ng mga anito na nakikipaglaban sa langit at lupa. Sa simula, kabilang ang mga ninuno, ang karamihan sa mga anito ay talagang hindi sanay. Walang magawa. Parang isang karaniwang araw ng 976 na pagtrabaho. Biglang nagkaroon ng pahinga. Ngunit basta't magtagal sa ganitong estado ng ilang araw. Napakaganda nito. Ganyan ang mga ninuno at ang kanilang lahi. Tama ba? Mula noon, hindi na nila kailangang alalahanin ang mga usapan sa labas. Hindi na kailangang harapin pa ang mga hindi mandirigmang nilalang, na nagdudulot ng paglayo at pagtutol sa kanila. Siyempre, ang pinakamahalaga pa rin ay, na ang mga ninuno at mga mandirigma ay sa wakas ay makaalis sa obligasyong mag-absorb ng maruming hangin. Ang katangian ng maruming hangin ay nagdudulot ng kahit ano. Kahit na ordinaryo o ninuno ang mandirigma, tuwing sumisipsip ng maruming hangin, ay humaharap sa isang sakit na umaabot sa buto, maging sa kaluluwa. At upang maibsan ang sakit na ito, kailangan lamang gumamit ng enerhiya mula sa ibang nilalang. Kaya sa esensya, maging ang mga demonyo, o kahit ang isang damo, isang puno, anumang buhay na bagay, ay bahagyang sumasagisag sa sigla at likha ng langit at lupa. At ang mga mangkukulam na hunter, at ang mga halimaw at demonyo. Sa katotohanan ay nais lamang nilang gamitin ang ganitong sigla at likha, na ibinigay ng langit at lupa, upang labanan ang puting usok na sumisimbolo sa kasiraan at pagkawasak. Ngunit ngayon, nang talikuran ng mga tribo ng mga mangukit ang tungkulin nilang sumipsip ng maruming hangin ng kalikasan. Siyempre, hindi na nila kailangang tiisin ang sakit na dulot ng pagsipsip ng maruming hangin ng kalikasan. Ngayon, mula sa mga ninuno ng mga mangukit hanggang sa mga karaniwang tribo, bigla silang nakaramdam ng isang hindi pa nararanasang ginhawa. Nakakaawa naman. Mula nang ipinanganak hanggang ngayon, kabilang na ang mga pangunahing mangkukulam, talagang halos hindi nakaranas ng magagandang araw. O siguro, mula nang nagsimula ang pagkakaroon ng katalinuhan, hanggang sa mga pangunahing mangkukulam, pababa sa mga karaniwang mangkukulam, walang araw na hindi sila nakakaranas ng dumi ng mundo. Ibig sabihin nito, wala silang kahit isang araw na hindi nagdadala ng matinding sakit na umaabot sa buto at kaluluwa. Kaya't ang mga shaman ay impulsive at mabangis. Parang mga mangmang, dahil sobrang sakit na. Kaya't ang mga nilalang ay walang gaanong lakas upang mag-isip ng iba pang bagay. Kaya't hindi rin natatakot ang mga mangkukulam sa tatlo. Dahil para sa mga mangkukulam na araw-araw ay kailangang makaramdam ng sakit. Maaaring ang tatlong pagkamatay ay isang paraan ng paglaya. Ngunit dahil ang pagsipsip ng maruming hangin ay bahagi ng tungkulin, na iniwan ni Pangu nang binuksan niya ang langit at lupa, kaya't palaging itinuturing ng mga mangkukulam ang kalooban ni Pangu bilang pinakamataas, na banal na utos na kailangang sundin. Kahit isang araw ay hindi sila nagkulang sa pagtupad nito. Ngunit ngayon, si Zhu Juyin ay nagkaroon ng swerte na makapaglakbay sa ibaba ng daloy ng oras. Maswerte pa na nasilayan ang hinaharap ng mga shaman. Kaya't iba na ang sitwasyon. Ang pinakamalaking panganib sa mundo ng Honghuang. Kami, ang mga ninuno at ang mga shaman, ay tumutulong sa pag-alis ng panganib sa mundo ng Honghuang. Tinutustusan ang mga nilalang ng Honghuang. Ngunit, kahit sa mundo ng mga sinaunang panahon o sa mga buhay dito, tila hindi kailanman pinaramdam sa mga witch clan ang kabutihan. Kailanman ganito. Tama ba? Ito ay isang pahayag na nakita ni Zhu Juyin sa milyon-milyong modernong aklat. Naramdaman ni Zhu Juyin na malalim ito. Naramdaman niya na napakahalaga nito. At sa tingin ko, kung ang ama ng pundok, si Pangu, ay makakakita sa lahat ng mga seremonya ng mga mangkukulam, siguro ay masasaktan din siya. Sabi nga, ang mga mangkukulam ay kanyang mga anak. At siya pa ang pinakamakasunod sa kanila. Kaya sa totoo lang, dahil hindi na kayang panoorin ng ama ang nangyayari, kaya nagkaroon ako ng ganitong parang mga milagrosong paglalakbay sa panahon. Nawawala na ang pinakamalaking takot ng mga mangkukulam. Mukhang lumayo na rin ang malupit na hinaharap. Matapos magpahinga at magmuni-muni, hindi maiwasang bumulong si Zhu Juyin sa kanyang isip. Ang hindi alam ni Zhu Juyin ay, matapos ang 3,000 taon ng pamumuhay ng walang pakialam, mula sa mga ninuno,
hanggang sa mga karaniwang mangkukulam. Sa bagong leader ng tribo ng mga mangkukulam na ito, naging masaya at sumusunod, na kayang dalhin ang kanyang mga tao sa magandang buhay. Sa anong mundo ito? Sa anong uri ng lipunan? Lahat ay may likas na katarungan at otoridad. Kapag ang milyong-milyong mangkukulam ay hindi na kailangang mag-absorb ng maruming hangin. At higit sa lahat, hindi na kailangang mag-absorb ng maruming hangin. Matapos ang ganitong uri ng sakit noong panahong iyon, naging mas masigla at mas buhay na ang kanilang mga personalidad. Kung may makakita sana sa labas na nilalang, ang kalagayan ngayon ng milyong-milyong mga mangkukulam, di maiwasang mapailing sa gulat. Lahat ay ganap na iba na. Kapag inalis na ng mga mangkukulam ang pinakamalaking pasanin, na nakapatong sa kanilang ulo, ang mga mangkukulam na dati ay kinikilala na walang utak, ay nagsimulang mag-isip na ngayon. Ang mga mangkukulam ay likas na bahagi ng mundo ng Honghuang. Sila ang mga pinakalapit na likas na nilalang sa batas. Kapag hindi na sila naapektuhan ng maruming hangin, ang kanilang kalamangan sa pag-unawa at pagkontrol sa batas ay tuluyang sumabog. Nalaman mismo ni Zhu Jiuyin, sa nakalipas na 30,000 taon, ang bilis ng pag-aaral ng mga mangkukulam ay hindi na katulad ng dati. Mas mabagal na ang kanilang bilis kumpara sa 100,000 taon. Sa ganitong paraan, lumampas na sila ng 3 beses sa bilis ng pag-aaral. At mas mahalaga pa, ito ay isang simula pa lamang. Dahil natuklasan ni Zhu Jin, kapag ang lahi ng mga mangkukulam ay hindi na sumisipsip ng maruming hangin mula sa mundo, ang orihinal na maruming hangin sa loob ng lahi ng mga mangkukulam ay unti-unting nagsisimulang matunaw ng katawan ng mga mangkukulam. Nabawasan ang maruming hangin sa loob. O masasabi na unti-unting natutunaw ang maruming hangin sa karne ng tinta. Ang orihinal na bumabalot at sumasakop sa kaluluwa ng lahi ng mga mangkukulam ay unti-unting nawawala. Ang ganitong pagtuklas, hindi lang si Zhu Jiuyin ang naguluhan, kundi pati si Di Jiang. At ang mga ninuno ng mga shaman ay tila nahihirapan na. Amang Diyos sa itaas. Kung magpapatuloy ito, baka isang araw ang aming mga ninuno at ang lahi ng shaman ay makabuo na rin ng kanilang mga espiritu. Ito ang isang sigaw ng pagkamangha ni Hao Tu. Ngunit ang sigaw na iyon ay parang isang kidlat, na biglang tumama sa espiritu ni Zhu Jiuyin. Nagpahintulot sa kanya na biglang maunawaan ang maraming bagay. Halimbawa, bakit sa mitolohiyang sinaunang panahon, matapos mag-alay si Hao Tu ng kanyang sarili upang maging isang siklo, hindi lang siya naging 3, kundi nagkaroon din siya ng orihinal na espiritu, at makamit ang katayuang tunay na tagapagpanalita. Isipin mo rin, kung totoo nga ang sinasabi sa mga nobelang mula sa sinaunang panahon, na si Hao Tu ay nagsakripisyo upang maging gulong ng reincarnation, nakasabay ng kanyang katawan na nagiging 6 na daigdig ng reincarnation. Si Hao Tu ay makakakuha rin ng biyaya mula sa kapahamakan. Lubos na matanggal ang maruming hangin sa loob ng kanyang katawan. Kapag naalis na ni Hao Tu ang maruming hangin sa loob ng kanyang katawan, sa maruming hangin sa kanyang kaluluwa, sa harap ng dakilang daan at kabutihan, hindi na ito isang madaling problema, na pwedeng madaling mapawi. Dakilang daan at kabutihan, huwag nang pag-usapan ang maruming hangin, kahit ang tiyaos na apoy ng karma, ay isa lamang maliit na daan. Ito ay maliit na mahiwagang kapangyarihan lang. Kapag ang katawan ni Hao Tu at ang kanyang espiritu ay ganap nang naalis ang maruming enerhiya, at nawala na lahat, baka ang pagkabuo ng pangunahing espiritu ni Hao Tu ay magiging natural na resulta. Tama nga, kung sakaling si Hao Tu ay walang pangunahing espiritu, paano siya magtatagumpay sa hinaharap? Yung karangalan bilang tunay na tagapagpanukala. Nang naisip niya ito, si Zhu Jiuyin ay hindi mapigilang ngumiti ng paulit-ulit. Bilang isang nakatatandang kapatid, taos-puso siyang nagagalak para kay Hao Tu na sa hinaharap ay makakamtan niya. Ganito kalaki ang kanyang tagumpay. Ngunit kasunod nito, naisip muli ni Zhu Jiuyin ang isang problema. Dahil ang 6 na daigdig ng siklo ay nagmula sa katawan ng mga ninunong mangkukulam, kaya natural na may kakayahang sumipsip ng maruming hangin mula sa langit at lupa. Dagdag pa ang dakilang daan. Ang tadhana, ang lupa, at ang 3 bahagi ay nagsasama upang magbigay ng suporta. Nagpapalakas sa kapangyarihan ng siklo ng 6 na daigdig. Sa pangkalahatan, maaring maabot nito ang antas ng mga ninunong mangkukulam sa pag-absorb ng maruming hangin sa pagitan ng langit at lupa. Kung talagang ipagpapatuloy ang ganitong pagsusuri. Kaya sa isang diwa, ang 6 na daan ng pag-ikot ng buhay at kamatayan ay katulad ng paraan ng mga shaman na gumamit ng mga halimaw at mga espiritu upang maubos ang maruming hangin. Sadyang napakabobo ng mga shaman. Sobrang tuwid. Kaya't ang pag-ikot ng mga nilalang na ito ay nagiging napakadumi. Sobrang tuwid. Tumingin mula sa ibang anggulo. Mukhang maganda ang 6 na daang pag-ikot. Ngunit kung iisipin ng mabuti, hindi ba't ito rin ay isang paraan ng pag-aaksaya ng maruming hangin gamit ang buhay na tinta at kaluluwa? Pagkatapos ng buhay, ang tinta at laman ay babalik sa lupa. Ito ang unang antas ng pag-aaksaya ng maruming hangin ng lupa ng mga nilalang. Ang kaluluwa ng mga nilalang ay muling bumabalik sa 6 na daan ng pag-ikot ng buhay. Sa oras na ito, ang mga nilalang ay matapos uminom ng sabaw ni Mengpo. Sila ay nasa isang estado ng kawalang kaalaman at kawalang sensasyon. Walang anumang alaala, nasa isang malabong kalagayan. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ang kaluluwa ng mga nilalang ay nasa 6 na daan ng pag-ikot ng buhay, dahil sa pagsipsip ng maruming hangin, nagdudulot ito ng matinding sakit. Ngunit sa pangkalahatan, sila ay nasa estado ng kawalang sensasyon, na hindi nila maipahayag ang kanilang kalagayan. Ngunit ang matinding sakit na ito sa kaluluwa, ay nakatanim sa bawat nilalang na nahuhulog sa siklo, ng muling pagkabuhay. Kaya't ang mga nilalang sa mundo ay nagkakaroon ng mabuti at masamang ugali. Hindi dahil natatakot sila sa kamatayan, kundi dahil sa malalim na bahagi ng kanilang kaluluwa.
ay may likas na paggalang sa siklo ng 6 na daigdig. Naisip ito, hindi napigilan ni Zhu Jiuyin ang magalit at malakas na pinagsasampal ang kanyang hita. Dahil kung susundan ang ganitong pag-isip, marahil noong napakauna pa, maging ang angkan ng mga shaman ay hindi pa lumilitaw. Alam na ng langit at ni Hongjun ang tungkol sa kapalit na ninuno, at ang paraan ng mga shaman at ng kanilang angkan upang mapawi ang maruming enerhiya ng kalikasan. Dahil dito, lumitaw ang 6 na daan ng pag-ikot. Kaya mula sa simula, ang langit at si Hongjun ay nagplano at naglatag na ba. Nang maunawaan ito, sa sandaling ito, si Zhu Jiuyin ay naguguluhan at nagagalit. Naguguluhan dahil ang langit at si Hongjun ay higit na malakas at nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Nagagalit dahil ang kanilang ninuno ay tunay na si Pangu. Isa sa mga pinakamahusay na tagapagmana ng mundong ito ayon sa teorya. Talagang naisip na ang langit at si Hongjun ay nakapagplano ng ganito. Anong hindi makatarungan ito? Ngayon, isipin mo. Yung huli, ang batang babae ng lupa ay tinawag na tagapagsalita ng lupa. Ngunit sa katotohanan, gaano ito kalungkot? Naalala ni Zhu Jiuyin ang lupa sa mitolohiya. Una, hindi alintana kung siya ay tagapagsalita ng langit, o tagapagsalita ng lupa, o kahit ng primordial. Ang mga tagapagsalita ng tao na hindi lumitaw sa mitolohiya. Ang kanilang kahulugan ay upang supilin ang 300 ng langit, earth, at tao. Upang mapanatili ang takbo ng 300. Kaya kumpara sa mga banal. Bagamat mataas ang katungkulan ng mga tagapagsalita ng 300, ngunit halos wala silang kalayaan. Kahit na ang mga banal ay maaari pang umasa sa 3 katawan at mga hiwalay na katawan. Pumunta sa mga butas ng langit, lupa, at tao nang may pagdududa. Sikaping makapasok sa mga sinaunang panahon. Ngunit pagdating sa kinatawan ng langit, lupa, at tao, ayos lang si Hongjun. May butas na kailangang pumasok sa mundo sa ilalim ng malaking sakuna. Ang tinutukoy na kailangang pumasok sa mundo sa ilalim ng malaking sakuna ay kapag dumarating ang malaking sakuna. Si Hongjun ay maaaring lumabas at huminga ng kaunti. Papasukin mo ang hangin. At pagdating sa tagapagsalita ng lupa, si Hauto, iyan ay maliban na lamang kung dumating ang walang katapusang panahon. Kung hindi makakalabas si Hauto mula sa ilalim ng lupa. Hindi ba't parang habang buhay na pagkakakulong ito? Agad na. Naisip ni Zhu Jiuyin ang tungkol sa katangian ni Hauto. Sa bawat araw matapos ang pagkawasak ng mga ninuno at ng lahi ng mga shaman. Sigurado akong siya ay nasa walang katapusang pagsisisi at pagdaramdam. Sa pagkaalam ni Zhu Jiuyin tungkol kay Hauto, tiyak na may isip niya na kung hindi siya nag-alay ng sarili sa muling pagsilang, hindi sana nagkulang ang 12 ancestor witches. Sa huli, nagresulta ito sa pagbawas ng lakas ng 12 heavenly gods killing formation mula sa ganap na pagdurog sa mga demonyo. Bumaba ito sa pagiging pinigilan ng heavenly stars formation. Ang pinakamahalaga ay, kung hindi dahil sa malaking palasyo ng 12 Diyos, na pinipigilan ng malaking palasyo ng mga bituin ng mga demonyo, hindi rin sana mapipigilan ang ibang mga ninuno ng mangkukulam sa huling laban. Kahit na magsabog ng sariling buhay, madadala lang nila si Dijun at Tai. At nasira lang si Fui, kaya nakaligtas si Konpeng sa swerte. Kung tantyahin ang kabuang pagkawala, ang mga mangkukulam ay naubos ang 12 ninuno. Iilan na lang ang natitirang mga dakilang salamangkero. Paano naman ang mga demonyo? Walang 3 Konpeng. Si Fuxi ay naging emperador ng mga tao. Si Zeiss ay makakapantay na sa huli. Walang sinuman sa mga matandang demonyo ng isang ninuno. Kahit na ang sikat na 10 Diyos ng mga demonyo, 4 ang nakaligtas. Kung ganito ang pagbibilang, talagang lugi ang mga mangkukulam. Higit pa rito, yung sina Dijun at Tai, ang 2 Golden Crow at kanilang mga inapo, nakaligtas. Sila yung siluyan na nagpasimula ng bagyo at ulan noong panahon ng Fengshen Calamity. At sa huli, naging bodha na si Dainichino, ang malaking araw na bodha. Itong tao ng langit, si Hongjun. Tiyak na nakatuon talaga sa amin ang mga mangkukulam na ang tinutukoy. Suriin natin. Sa huli, ang buhay na 69 ay makakakuha lang ng ganitong resulta. Pero agad naman, si buhay na 69 ay hindi mapigilang tumawa ng malakas. Pero ngayon, iba na. Dahil kahit anong gawin niya, hindi pa rin mananalo. Kaya ang mga witchcraft ko ay diretsyo nang nagwawala. Basta't ang aking mga witchcraft ay hindi sumasali sa sugal. Mula sa langit at sa daigdig, hanggang sa mga nilalang ng mga demonyo. Wala talagang magagawa ang ating lahi ng mga mangkukulam. Sa katotohanan, hindi alam ng mga tao na ang pinakamalaking lihim ng ating lahi ng mga mangkukulam ay hindi ang 12 Diyos ng langit, kundi ang panguhol na kinaroroonan ko ngayon. Hanggat hindi umaalis ang ating lahi ng mga mangkukulam sa panguhol, kahit na si Tiandao Hongjun ay tiyak na, hindi magtatangkang umatake sa panguhol. Hindi ito dahil sa kayabangan ni Zhu Jiukong, kundi dahil ang panguhol ay isang banal na bagay na iniwan ni Pangu para sa mga Wu. Nakatipon dito ang kalooban ni Pangu mula ng likhay ng mundo, na nananatili hanggang ngayon. Maaari mong sabihin na sinumang may katinuan ay hindi magtatangkang umatake sa panguhol. Dahil unang-una ay magiging nahaharap sa parusa ng daang batas. At kapag bumagsak ang parusa ng daang batas, kahit si Hongjun, ang tagapagsalita ng langit, ay maaaring malagay sa panganib. Bilang karagdagan, ang paggalaw sa panguhol ay malamang na magdala ng atensyon ni Pangu mula sa napakaraming taon na ang nakalipas. Walang talagang naniniwala na